Kabanata 1731, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga puwersa ng koalisyon ng kaaway ay natalo at tumakas sa takot. Ang milyon-milyong tropa ng kaaway ay hinabol at pinatay ng sangkatauhan sa lahat ng paraan, at ang mga pagkalugi ay napakabigat. Nang tumakas sila pabalik sa Wufang City, wala pang 1 milyong tao. Ang pinakaseryosong bagay ay ang pangunahing puwersa ng daan-daang libong Jade Bone Saints, wala pang 70,000 ang natitira, at karamihan sa kanila ay namatay sa kamay ng Fanatic Legion. Sa mapagpasyang labanang ito, kontrolado lamang ni He Luo ang hukbo, kabilang si Ming Li at iba pang mga half-step True King, na hindi ng ahas na lumitaw mula sa simula hanggang sa wakas, lahat ay natatakot kay Lu Chen. Sa katunayan, sila ay sapat na matalino upang protektahan ang kanilang sarili at hindi lumahok sa mapagpasyang labanan. Tama ang kanilang pag-iisip. Dahil natapos ang half-step True King battle, nawala sa kanilang panig ang karamihan sa mga half-step True King, naiwan lamang si He Luo at iba pang 6 na half-step True King, na ang lakas ay medyo mahina. Kahit na lumabas sila para lumahok sa labanan, hindi ito gaanong mapapakinabangan. Ang pangunahing kapangyarihan ng labanan ay nakasalalay pa rin sa daan-daang libong mga santo ng Jade Bone. Bukod dito, kung talagang maglakas loob silang magpakita, hindi pa rin alam kung makakatakas sila ng hindi nasaktan. Lalo na sina He Luo at Ming Li, na mga nangungunang talento ng lahi ng hayop at Ming Li, at may sama ng loob kay Lu Chen, at napakasama ng loob sa lahi ng tao. Si Lu Chen ay talagang desperado at papatayin sila kaagad. Sa labanang ito, ang hukbo ng Wufang City ay nabawasan ng 2/3, ang pangunahing puwersa ay na-disable, at ang sigla nito ay malubhang nasugatan. Nawala na ito ng kapangyarihang lumaban sa sangkatauhan. Kung paano babalikan ng iba't ibang grupong etniko ang kanilang puwersa sa lungsod ng Wufang, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Ang mapagpasyang labanan na ito ay isang mapaminsalang pagkatalo, at lahat ng angkan ay dumanas ng matinding pagkatalo. Nawalan sila ng kontrol sa Land of Chaos at nawala ang mga mapagkukunan ng Land of Chaos. Sa makatuwid, hindi maiiwasang magreklamo, sisihin ang isa't isa, at pasibong dagdagan ang kanilang mga tropa ang lahat ng etnikong grupo. Sa loob ng 1 taon, imposibleng mabawi ng Wufang City ang sigla nito. Nabawi man niya ang kanyang sigla, hindi siya naglakas loob na lumabas at humanap ng mali. Sa paligid ni Lu Chen, walang maglalakas loob na lumabas para mamatay. Mabilis silang hinabol ng hukbo ng tao, at nilapitan sila ng mga sundalo. Ito ay talagang isang pagliko ng mga kaganapan, bago dumating ang hukbo ng kaaway sa Fengwo City, ngayon ang hukbo ng tao ay dumating sa Wufang City. Ang lahat sa lungsod ng Wufang ay tensyonado hanggang mamatay, at lahat ng mandirigma ay umakyat sa pader ng lungsod, na nangakong mabubuhay at mamamatay kasama ng lungsod. Sa katunayan, ang lungsod ng Wufang ay mayroon pa ring halos 1 milyong natitirang tropa na nagbabantay sa lungsod, at mahirap para sa hukbo ng sangkatauhan na higit sa 1 milyon na salakayin ito. Ngunit ang problema ay dumating na rin si Lu Chen at ang kanyang hukbo, kaya walang nakatitiyak na kaya nilang ipagtanggol ang lungsod. Si Lu Chen ay napakalakas, at ang lakas ng pakikipaglaban ng kanyang hukbo ay napaka-abnormal din. Sa sandaling tumalon siya upang lumaban, maaari niyang mapunit ang puwang sa linya ng depensa ng lungsod ng Wufang sa isang iglap. Pagdating ng oras, ang hukbo ng tao ay papasok mula sa puwang, makikipagtulungan sa hukbo ni Lu Chen upang magalit, at mawawala ang lungsod ng Wufang. Tama, may flight ban din ang Wufang City. Ngunit ang pagbabawal sa paglipad ay medyo mahina, at ang pagsupil sa sangkatauhan ay hindi gaanong kalaki, at ang saklaw ay maliit din, sa loob lamang ng 100 milya sa labas ng lungsod. Kung ikukumpara sa flight ban sa Fengwo City, isa lang itong hamak na pag-iral. Sinasabing 100,000 taon na ang nakalilipas, ang pagbabawal sa paglipad sa dalawang lungsod ay talagang nilikha ng pinakamalakas sa partido. Ang flying ban na lumikha ng Wufang City ay isang makapangyarihang demonyong emperador. At ang flight ban sa Fengwo City ay ginawa ni Emperor Feng Yao. Paano maihahambing ang emperador sa dakilang emperador? Sa makatuwid, malinaw sa isang sulyap kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina sa kapangyarihan ng paghihigpit sa paglipad ng dalawang lungsod. Pinalibutan ng hukbo ng tao ang lungsod ng Wufang, at bago gumawa ng susunod na hakbang, hinailan na ni Lu Chen ang mga tao at hinarap ang lungsod ng Wufang.
Panginoon Lu, ang kalaban ay ganap na natalo. Ang aming pangunahing layunin ng paglapit sa lungsod ng Wufang ay upang takutin ang kalaban, ngunit hindi naman namin kailangang umatake. Nagmamadaling sumulong si Lian Jia at Ulong sa tabi ni Lu Chen. Bukod dito, ang pag-atake sa lungsod ng Wufang ay isang malaking desisyon. Hindi pa nagsasalita ang may-ari ng lungsod, kaya hindi tayo maaaring atakihin ang lungsod ng padalos-dalos. Diretsahang kunin ang lungsod ng Wufang at itaboy ang lahat ng mga kalaban sa kanilang sariling bayan, hindi ba ito gagawin ng isang beses at para sa lahat? Tanong pabalik ni Lu Chen. It's not necessarily once and for all. Mas malamang na mauuwi ito sa labanan ng tunay na hari at magiging malaking gulo iyon. Ang lahi ng kaaway ay iba sa ating lahi ng tao. Sila ay napakaingat at nagmamalasakit sa mga pakinabang at pagkalugi ng isang lungsod at isang lugar. Kung ganap nating ibababa ang lungsod ng Wufang at hahayaan ang Land of Chaos na mapabilang sa teritoryo ng ating sangkatauhan, hindi sila magkakasundo at tiyak na gagantay. Sa oras na iyon, ipapadala nila ang tunay na hari, at ang lupain ng kaguluhan ay magiging larangan ng digmaan ng tunay na hari. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ng ating mga matataas na opisyal. At ang larangan ng digmaan ng tunay na hari ay mayroon ng ibang lugar. Sa sandaling maging ang lupain ng kaguluhan ay naging larangan ng digmaan ng tunay na hari, maaari itong makagambala sa ating pangkalahatang pagdeploy ng mataas na antas. Kaya, ano ang aming mataas na antas na deployment? Tanong pabalik ni Lu Chen. Hindi ako ang tunay na hari, o isang mataas na antas na tao, paano ko malalaman? Nagkibit-balikat si Lian Jia, at sa kanilahad ang kanyang mga kamay. Kung lalabanan ang 5-party city strategy o hindi ay magdedesisyon mamaya, gagawin ko muna ang mga bagay. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, hinarap niya ang Wufang City at sumigaw ng malakas, "Kayong mga bastard sa Wufang City, makinig kayo, ako si Lu Chen, ang Commander-in-Chief ng Fengwo City, at hilingin sa inyong pinakamataas na commander na magsalita." Fuck! Lu Chen? Bastard ka? Hindi sapat na talunin mo kami, gusto mo pa ba kaming libangin? Sa tuktok ng lungsod, ipinakita ng isang commander ng tribo ng kaaway ang kanyang ulo, hindi siya masyadong magiliw kay Lu Chen, at nagmura lang siya, "Napatay mo ang aming pinakamataas na commander, gusto mo siyang makausap, pumunta sa impyerno upang mahanap siya." Well, ang hinahanap ko ay hindi iyong patay na commander, hinahanap ko si He Luo. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing muli, "Si He Luo ang iyong pinakamataas na commander sa mapagpasyang labanan ngayon lang, hindi ba?" Hindi siya. Sa pilitang kinuha niya ang pinakamataas na utos at walang Tauros na nag-utos sa mapagpasyang labanan, na naging miserable sa aming lahat. Ang commander ng lahi ng kaaway ay hindi mula sa lahi ng orc, ngunit mula sa lahi ng demonyo. Nang banggitin niya si He Luo, nagalit ang kanyang mukha, at tila hindi siya nasisiyahan kay He Luo. "Dahil marami siyang ginawang gulo sa'yo, kaya yayain mo siyang lumabas at makipag-chat sa akin, o baka mapatay ko siya sa chat." Ngumiti si Lu Chen. "Kung gusto mo siyang makausap, pumunta ka sa Town Beast Mountain at kausapin mo siya." Talagang sinabi ng Demon Commander na iyon. "Ano, ibig mong sabihin wala na siya sa Wufang City?" Nagulat si Lu Chen. "Natalo tayo at nakaranas ng matinding pagkatalo. Siya pa rin ang mukha dito." Bumantong hininga ang commander ng demonyo, at sinabing muli, tumakas na siya, bumalik siya sa Zhensou Mountain, at hindi na siya muling pupunta rito, at hindi siya malugod na tinatanggap dito. "Bastos ka, tumakas ka, duwag." Nagmura si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabing, "Wala si He Luo, kaya hayaan mong lumabas si Ming Li, maaari ko siyang makausap." "Walang paraan para gawin ito, kailangan mong pumunta sa kuweba para hanapin siya." "Ano, tumakas din si Ming Li?" "Oo, tumakas siya, kasama si He Luo." Isa pang duwag. "Hindi naman ganoon ang kaso. Sinabi ni Ming Li bago umalis na hindi mo siya kalaban ngayon, ngunit kapag siya ang naging tunay na hari, tiyak na hahamunin ka niya sa isang tunggalian. Hilahin mo ito, hinding-hindi ko siya magiging kalaban. You are welcome to settle accounts with me anytime. If you want, you can come down and settle accounts with me now. Hindi mo ako kalaban, hindi ako makakapag-ayos ng mga account sa iyo, ngunit huwag kang maging kampante." Ang pagkamatay ni Master Yan Kuo,
tayong mga demonyo ay hindi susuko, ang ating mga demonyo ay magkakaroon ng malalakas na tao na tatayo para kay Yankuo. Iyan ay isang bagay para sa hinaharap. Pag-usapan natin ito pagdating ng iyong malakas na lalaki. Gusto ko pa ring makipag-usap sa ibang tao, iyon ay si Mo Mei mula sa Yaozo. Nakakalungkot para sa iyo. Wala na ang lahat ng gusto mong makita dahil umalis na rin si Miss Mo Mei. Kung gusto mo siyang mahanap, kailangan mong pumunta sa pugad ng demonyo. Damo. Kabanata 1732. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tumakas si He Luo, tumakas si Ming Li, at kahit si Mo Mei ay tumakas, napakautot. Pangunahing gustong patayin ni Lu Chen ang 3 taong ito, kaya lumabas siya para alamin kung ano ang sinabi ng kaaway, at pagkatapos ay nagpa siya kung lalabanan ang Wufang City o hindi. Kung ang lahat ng 3 mga kalakal ay nawala, hindi na kailangang labanan. Ang mga puwersa ng koalisyon ng kaaway ay bagong talunin, ang Wufang City ay walang laman, at ang hukbo na lumalaban sa Fengwo City ay nag-aatubili pa rin. Ngunit hanggat pinamumunuan niya ang panatikong hukbo upang pumatay, hindi ito kakayanin ng Wufang City kung walang malakas na pangunahing puwersa. Pero ang problema, wala na ang mga target niya, what's the use of taking Wufang City? Higit pa rito, ang mataas na antas ng sangkatauhan ay hindi nag-utos na salakayin ang lungsod ng Wufang, kaya hindi siya nag-abala na tumawid sa magulong tubig. Si Lu Chen, ang commander-in-chief ng labanan sa Beacon City, ay pinangunahan ang kanyang mga tropa sa isang mapagpasyang labanan sa kaaway, tinalo ang milyon-milyong hukbo ng kaaway, at pinahintulutan ang aming pamilya na mabawi ang kontrol sa lupain ng kaguluhan. Ang kredito ay malaki. Sa sandaling ito, isang marilag na tinig ang dumating, tulad ng kulog na dumadagandong sa kalangitan, umaalingaw-ngaw sa buong lupain ng kaguluhan. Fuck! Boses ito ng Panginoon ng lungsod. Ito pala ay binibigyang pansin ng Panginoon ng lungsod ang ating mapagpasyang labanan. Kung masyado mong iniisip, hindi tayo papansinin ng City Lord, si Mr. Lu lang ang papansinin ng City Lord. Tama, sa mapagpasyang labanan na ito, ang ating panig ay nanalo ng ganap na tagumpay, si Master Lu ay gumawa ng malalaking kontribusyon, at imposibleng hindi mapansin ng Panginoon ng lungsod. Kung walang hukbo ni Lord Lu, pabayaan ang isang mapagpasyang labanan sa labas ng lungsod, kung kaya nating ipagtanggol ang Fengwo City ay isang problema. So, idol ko si Mr. Lu. Ito ang layo ng ating pagsamba. Target ko rin to. Damgay, lumabas ka na. Nang marinig ang mensahe ng Panginoon ng lungsod, tuwang-tuwa ang mga mandirigmang tao na nagbubulungan sa isa't isa. Lu Chen, hanggang ngayon lang, pwede mo nang bawiin ang tropa mo, hindi tayo lalaban sa Wufang City. Ang ating sangkatauhan ay iba sa mga lahi ng demonyong iyon. Hinahangad nila ang lupain ng kaguluhan at nais nilang makuha ang Beacon City at itaboy ang ating sangkatauhan. Ngunit ang aking sangkatauhan ay hindi gaanong mapagpakumbaba. Hindi natin kailangang ibagsak ang Wufang City, hindi natin kailangang itaboy sila, at hindi natin kailangang palakihin ang digmaan sa Chaos Land. Ang lupain ng kaguluhan ay mayaman sa mga mapagkukunan, at walang masama sa malakas na sumasakop dito. Kung hindi kumbinsido ang lungsod ng Wufang, hayaan silang lumabas at lumaban muli, at tayong mga tao ay sasamahan tayo hanggang sa wakas. Muling dumating ang tinig ng Panginoon ng lungsod, na nagpahayag na hindi niya sasalakayin ang lungsod ng Wufang. Nasa isip din ni Lu Chen na huwag salakayin ang lungsod ng Wufang. Nagsitakbuhan lahat ang gustong pugutan ng ulo, kaya bakit sila aatake? Kung ang Panginoon ng lungsod ay nag-utos ng pag-atake sa lungsod ng Wufang, hindi magiging masaya si Lu Chen. Pagkatapos ng lahat, ang mahigpit na labanan ay napakahirap, may mga panganib, at walang pakinabang, kaya ayaw ni Lu Chen na umatake. Commander Lian, maaari mong ayusin kung paano bawiin ang tropa. Tumingin si Lu Chen sa malawak at walang katapusang lupain ng kaguluhan, at sinabi, matagal na akong nasa lupain ng kaguluhan, at gusto kong bisitahin ang mga mapagkukunang lugar ng lupain ng kaguluhan. Ang resource point ay sa kanluran, dadalhin kita doon. Noong nakaraan, ang mga larangan ng digmaan ng Wufang City at Fengwo City ay nasa kanluran, at higit sa lahat ay nakikipagkompetensya sila para sa mga resource point.
Mamaya, nang sumali ang angkan ng Ming sa labanan, nagpadala talaga sila ng 2 milyong tropa, na direktang sinira ang balanse ng puwersa sa pagitan ng dalawang panig. Naging makapangyarihan at ambisyoso ang lungsod ng Wufang. Hindi lamang nito sinakop ang mga resource point, ngunit nais din nitong ibagsak ang Fengwo City at itaboy tayong mga tao mula sa lupain ng kaguluhan. Ang mga nakatataas sa sangkatauhan ay hindi alam kung ano ang iniisip nila. Ang mga reinforcement ay halos hindi makakapag-garrison ng Fengwo City, at hindi sila maaaring makipagkompetensya sa Wufang City para sa kontrol ng Chaos Land, lalo na sa mga resource point. Sa kabutihang palad, ang Fengwo City ay mayroon isang walang katulad na henyo, na ipinanganak ng wala saan. Kung hindi, pabayaan ang pakikipagkompetensya para sa mga resource point sa Wufang City, kung kaya ng Fengwo City ito ay magiging isang problema. Napabuntong hininga si Lian Jia na may damdamin, at inutusan ang isa pang commander na maging responsable sa pag-alis ng mga tropa at ayusin ang mga natitirang tropa na kontrolin ang lupain ng kaguluhan. Pagkatapos, si Lian Jia ay gumuhit ng isa pang 100,000 mandirigma, at pagkatapos ay hinikayat si Lu Chen sa kanluran. Ang kanlurang bahagi ng Land of Chaos ay napakalawak, at lahat ay lumipad ng libu-libong milya bago makarating sa kanilang destinasyon. Mayroong 100,000 mga taluktok ng bundok dito na may mga berdeng bundok at mayamang aura. Gamit ang mga murang sasakyan at pamilyar na mga kalsada, pinangunahan niya ang karamihan ng tao sa lalim ng 100,000 mountains, at nakarating sa pinakamataas at pinakamalaking bundok. Sa paanan ng tuktok, may malaking pasukan sa kuweba na napapaligiran ng mga tambak na sariwang lupa na tila hinukay lang. Sa pagitan ng mga pader na bato sa tuktok ng kuweba, may 4 na malalaking karakter na nakaukit, Wuhan Mine. Ito ang resource point. Itinaas ni Lu Chen ang kanyang ulo at tumingin sa 4 na malalaking karakter sa itaas, na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, hindi niya alam kung anong uri ito sa akin, Wuhan Mine, mayroon bang ganoong minahan sa mundo. Alam niyang may mga mapagkukunan ang Land of Chaos, ngunit tamad siyang magtanong noon, at hindi niya alam kung ano ang mga partikular na mapagkukunan. Sa orihinal, mahusay siyang nag-cultivate sa Tianhuang Academy, ngunit biglang binigyan ng call-up order ni King Kang, at napilitang lumaban sa Fengwo City. Paano siya magkakaroon ng mood na pag-aralan kung anong mga mapagkukunan? Siya ay orihinal na nagplano na pumunta sa Fengwo City upang malutas ang kanyang mga paghihirap, ngunit ang call-up order ay binawi, at siya ay umalis kaagad. Wala siyang kinalaman sa anumang mapagkukunan dito, at hindi mahalaga kung alam niya ito o hindi. Gayunpaman, ang direksyon ng pag-unlad ng usapin ay ganap na kabaligtaran sa kanyang plano, dahil siya ang naging commander-in-chief ng labanan ng Fengwo City. Nakaupo sa posisyon na ito, na may hawak na higit sa 1,000,000 sundalo at kabayo, ang kanyang responsibilidad ay malaki. Ang pananagutan sa kaligtasan ng Fengwo City, pagkontrol sa Land of Chaos, pagsugpo sa Wufang City, pag-okupo sa mga resource point, at iba pa, hindi ito nangangahulugan na maaari kang umalis sa cool na paraan. Ngayon, para dito, kailangan niyang malaman kung ano nga ba ang mga mapagkukunan dito. Kung may malalaking yaman, hindi niya bibitawan ang pagkakataong mabunat ang buhok. May Wuhan ore sa Yuanwu Continent. Ang bagay na ito ay maaaring gawing Wuhan Sand. Kung ito ay hinaluan ng Black Ironstone, ito ay magiging lubhang malakas at hindi masisira. Sinasabi na ang arena sa antas ng isang tunay na hari ay gawa sa pinaghalong Wuwensya at itim na batong bakal, at kahit ang tunay na hari ay hindi ito kayang talunin. Napaka-espesyal ng mga pader ng Fengwo City at Wufangzi. Kung walang aksidente, gagamitin sina Wuwensha at Xuantishi. Kung hindi, natalo sila sa labanan. Gayunpaman, ang Wuhan Mine ay napakabihirang. Alam ko rin ito mula sa mga class eco ng aking mga deposito. Hindi ko pa nakita ang tunay na minahan ng Wuhan. Ang bagay na ito ay hindi magagamit sa mga pangkalahatang lugar. Hindi ko inaasahan na ito ay gagawin sa Land of Chaos. Lumabas si Fei Long mula sa hukbo at nagpaliwanag kay Lu Chen. Si Fei Long ay isang top metalsmith, kaya alam na alam niya ang lahat ng ores sa mundo. Ito ay isang magandang bagay. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen. Ito nga ay isang magandang bagay, ngunit ito ay nakakalungkot na ito ay ginagamit lamang para sa engineering ng lupa.
Ang mga gusali ng gusali, mga tore, mga pader ng lungsod, at iba pa ay napakalakas, ngunit hindi sila maaaring i-cast. Bumantong hininga si Fat Dragon, at sinabing, kung ito ay ginagamit sa paghahagis ng kalasag, ang pagtatanggol na iyon ay magiging lubhang abnormal. Dahil ito ay isang magandang bagay, ito ay magiging kapaki-pakinabang balang araw. Ngumiti si Lu Chen, at tinanong si Lian Jia, malaki ba ang output ng Wowen Mine? Ngunit ang minahan na ito ay minahan sa loob ng 10,000 taon, at ang output ay matagal nang napakababa, at ang mga nakatataas ng sangkatauhan ay hindi nagbigay ng gaanong pansin dito. Huminto si Lian Jia, at pagkatapos ay nagsabi, kung mataas ang output. Ang lahat ng Jade Bone Saints sa Central Continent ay matagal nang ipinatawag, at lahat sila ay ipinadala upang lumaban sa Chaos Land, at hinding-hindi masakop ng kaaway ang Wowen Mine. Panipi, Kabanata 1733, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mababang output ay isang depekto. Tiningnan ni Lu Chen ang mga tool sa paghuhukay na nakakalat sa buong lupa, at muling nagtanong, nasakop na ng kaaway ang minahan, kaya malamang na maraming tao ang naghuhukay, ngunit paano sila? Ang kalaban ay natalo, at ang mga minahan ay pag-aari ng ating mga tao. Kung ang mga minero ng kalaban ay hindi pa rin tumakas, naghihintay ba sila na tayo ay maghapunan? Tumawa si Lian Jia. So, nagdala ka ng 100,000 na tao dito para lang maging minero sila. Tanong ulit ni Lu Chen. Mababa ang output ng minahan, sapat na ang 10,000 katao para maging mga minero, at ang natitirang 70,000 katao ay nakaistasyon dito upang pigilan ang kaaway na magpadala ng maliliit na grupo ng mga tropa sa pag-atake. Matapos itong sabihin ni Lian Jia, nang hindi nag-aksaya ng panahon, pumili siya ng 10,000 mandirigma mula sa 100,000 mandirigma upang magsilbing mga digger. Pagkatapos, sinundan ng 10,000 menero si Lian Jia sa minahan, at pinangunahan din ni Lu Chen ang panatikong hukbo na sumunod at pumasok ng malalim sa minahan. Ang malaking minahan na ito ay napupunta sa kailaliman ng bundok, na may mga picot, ikot na mga daanan at maraming mga tinidor, na ginagawang madaling mawala. Ngunit si Lian Jia ay pamilyar sa Wowen Mine, at pamilyar siya sa kalsada, pinangungunahan ang mga tao sa paligid ng daanan, ngunit ang takbo ay hindi mabagal. Sa wala pang kalahating patpat ng insenso, lahat ay nagpunta ng 1,000 milya sa ilalim ng lupa at nakarating sa isang malaking minahan. Ang malaking hukay na ito na may radius na daan-daang milya ay puno ng mga lubak, mga bakas ng paghuhukay sa lahat ng dako, at isang malaking bilang ng mga inabandonang tool sa paghuhukay sa lahat ng dako. Siniyasat ni Lu Chen ang ibabaw ng hukay ng minahan, at nalaman na ang lupa at buhangin dito ay napakatigas. Kinuha niya ang isang maliit na bato ng random, at kinailangan ng tunay na lakas para durugin iyon. Maaaring maisip na ang lupa ng hukay ng minahan ay matibay, maraming beses na mas malakas kaysa sa itim na bakal, hindi banggitin na ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring hukayin ito kahit na ang kagalang-galang ay hindi maaaring maghukay. Itong mga kagamitan sa paghuhukay. Humawak si Lu Chen ng pala at nalaman na ang katawan ng pala ay napakabigat, at ang ulo ng pala ay napakatalam. Ang kalidad ng bagay na ito ay halos kasing taas ng sa isang banal na sandata. Sa tingin ko ay maaari pa itong maghukay ng itim na bakal. Ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa sa mga espesyal na materyales, at ang mga ito ay espesyal na ginagamit sa paghukay ng Wowen Mine, kung hindi, ang lupa dito ay hindi na mahukay. Sabi ni Lian Jia, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at magsimulang magtrabaho, gusto kong makita kung ano ang hitsura ng mine ng Wowen. Pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa loob, hinimok siya ni Lu Chen. Pagkatapos ay inutusan ni Lian Jia ang 10,000 menero na gamitin ang mga inabandonang tool sa paghuhukay upang simulan kaagad ang pagmimina. Ang output ng Wowen ore sa minahan na ito ay maliit, at ang mga geological na kondisyon ng minahan ay masyadong mahirap, na nagpapabagal sa paghuhukay. Kahit 10,000 katao ang maghukay ng sabay-sabay, hindi agad-agad na mahukay ang Wowen ore. Matagal bago maghukay ng patpat ng insenso bago may nakahukay ng maliit na piraso ng mineral na may pattern na itim, kasing laki ng kamao, at ito ay itim. Sa unang tingin, ito ay tila isang bukol ng karbon. Bigyan mo ako.
Dinala ni Lu Chen ang piraso ng Woven ore, medyo mabigat ito, mga 10 kilo. Ang buong piraso ng itim na ore ay natatakpan ng hindi mabilang na mga pinong linya, na may ilang uri ng espesyal na enerhiya na nakakabit sa mga linya. Ang ganitong uri ng enerhiya ay lubhang makapal, ganap na naiiba sa enerhiya ng mga espiritong bato, hindi ito maa-absorb ng katawan ng tao, at hindi rin ito magagamit ng katawan ng tao. Pagkatapos ay ipinakita ni Lu Chen ang black-grained na bato kay Fat Long, ngunit lihim na ipinadala ang tunog kay Fei Long. Ang black-grained na bato ay may espesyal na enerhiya, sa tingin mo ba magagamit ito sa mga casting? Maingat na tiningnan ni Fei Long ang Woven Stone ng ilang sandali, at pagkatapos ay sumagot kay Lu Chen, ito ang enerhiya ng sistema ng daigdig, at maaari lamang itong paghaluin ng lupa at bato upang ihagis ito. Pangunahing ginagamit ito para sa mga gusali, at walang maraming iba pang gamit. Ang kailangan ko para sa paghahagis ay ang enerhiya ng ubod ng hayop, at ang enerhiya ng sistemang ginto ay maaari ding gawin, ngunit ang enerhiya ng sistema ng lupa ay walang silbi. Panipi-panipi, nakakaawa naman kung ganoon ang isang bihirang at kahangahangang ore ay hindi maaaring gamitin. Medyo nadismaya si Lu Chen, hindi magagamit ang ganoong magandang mapagkukunan, ngunit magagamit lamang ito sa pagpapatayo ng bahay, sayang ang pera. Brother, may ideya ako, maaari nating gamitin ang Woven ore para i-refine sa Woven sand, at pagkatapos ay ihalo ito sa itim na bakal para ihagis ito sa defensive equipment. Halimbawa, kung naghahadges tayo ng pader ng lupa, bunutin ito habang nagtatanggol, labanan, at direktang ilagay ito sa battle formation, tiyak na mas maganda ito kaysa sa garbage iron hoop formation ni Gao Lao. Ngunit dumating si Fei Long sa pamamagitan ng sound transmission tulad nito. Pader ng lupa. Natigilan si Lu Chen saglit pagkatapos ay nag-isip tungkol dito. Ang mga hadlang tulad ng mga pader ng lupa at mga punso, hanggat gumaganap sila ng isang nagtatanggol na papel, maaari silang maging anuman. Paano ipinadala ni Fei Long ang tunog? Maganda ang iyong mungkahi, ang bagay na ito ay sulit na gawin. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen, at nag-isip siya ng mas magandang ideya, ipaubaya mo kay Yuli, hayaan mo siyang gawin ito, at magdagdag ng isa pang layer ng malakas na depensa sa ating hukbo. I'll go. Yuli is not a civil engineer. Kung hahayaan mo siyang maging mason, kakayanin ba niya? Walang sino man sa buong Legion na gumawa ng gawaing sibil, kaya maaari ko lamang itong ipaubaya kay Yuli. Oh, nga pala, may nakalimutan kaming isang bagay. Kung gusto mong gumawa ng malaking pagsisikap sa Earth System Defense Line, dapat magkaroon ka man lang ng maraming Woven ore. Itong maliit na piraso lang ng Woven ore ay sapat na siguro para i-cast isang mesang bato. Not enough. Calm down. Di ba 10,000 tao ang nagmimina dito, bakit ka natatakot na hindi ka makakuha ng maraming minahan ng Woven? Panipi, hindi naman totoo yon. Tingnan mo, ang lupa dito ay kasing tigas ng isang banal na kalasag, at ang kanilang bilis ng paghuhukay ay kasing bagal ng isang pagong. Ang output ng minahan ng Woven sa ilalim ay napakaliit. Kapag hinukay nila ang halagang kailangan natin, hindi natin alam na magiging 1 taon na pala ng mga unggoy, wala na. Magkano ang Woven mine sa tansya mo na kailangan nating magtayo ng earthen wall? Hindi bababa sa 100 milyong cat ties. Matapos marinig ang pagtatansya ni Fei Long, tumalikod si Lu Chen at tinanong si Lian Jia, gaano katagal bago maghukay ng 100 milyong cat ties ng Woven mine. Maaaring kasing bilis ng 3 hanggang 5 taon, at kasing bagal ng 10 o 8 taon. Biglang may naisip si Lian Jia, kaya nagtanong siya, Lord Lu, kailangan mo ba ang akin ni Woven? Oo, sumagot si Lu Chen. Master Lu, ang Woven mine ay isang espesyal na materyales sa gusali, na hinihingi ng mga nakatataas ng sangkatauhan. Lahat ng output dito ay dapat ipasok, at hindi mo ito makukuha. Mabilis na sabi ni Lian Jia. It will take 3 to 5 years at the fastest to dig out 100 million cat ties. Malamig ang mga daylily, kaya walang silbi na ibigay ang lahat sa akin. Tumawa si Lu Chen, binawi ang Woven mine sa kamay ni Fei Long, at inihagis kay Lian Jia, ayoko na, pwede mo nang ibigay lahat.
Panginoon Lu, pasensya na po, ito ang tuntunin ng mga nakatataas sa sangkatauhan, at hindi ako nang ahas na maglaro ng paboritismo. Mukhang humihingi ng tawad si Lian Jia. Okay lang, mag-abala ka, maglilibot ako. Sabi ni Lu Chen. Master Lu, sasamahan kita mamasyal. Sabi ni Lian Jia. Gusto kong hilahin si Siang, hilahin mo rin ako. Kumunat ang noo ni Lu Chen. Nagulat si Lian Jia, hindi maintindihan, lahat tayo ay nilinang sa antas na ito, ang ating pisikal na katawan ay pambihira, matagal na tayong hindi nakakain ng mga butil, at direktang kumukuha ng enerhiya mula sa espiritual na enerhiya upang mabuhay, sa pangkalahatan ay wala na hilahin. Halimbawa, daan-daang taon na akong walang nahugot. Paanong may mahihila si Mr. Lu? Marami akong bulate sa tiyan, hindi ba pwedeng bumunot ng isang batch? Inilibot ni Lu Chen ang kanyang mga mata at galit na sinabi. Tumanggi siyang sundan siya ng mura, at halatang gustong gawin ang mga bagay na mag-isa, at si Lax Iyang ay isang dahilan lamang. Naniwala talaga si Lian Jia, at tinanggap din niya ito. Ang murang manlalaban na ito ay magaling sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang utak ay hindi masyadong mahusay, at siya ay hindi magaling. Kabanata 1734, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Mula sa sandaling linangin nating mga mandirigma ang ating tunay na diwa, anumang peste at dayuhang bagay sa ating katawan ay mapapawi ng tunay na diwa. Si Master Lu ay naging isang santo, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas, ang kanyang tunay na enerhiya ay tulad ng isang ilog at dagat, bakit may mga bulate pa rin sa kanya? Ang ganitong kakaibang bagay ay talagang hindi naririnig, hindi ka panipaniwala, hindi ka panipaniwala. Nang marinig na may bulate si Lu Chen sa kanyang tiyan, nagulat si Lian Jia. Paano kung ipakita ko sa'yo? Galit na galit si Lu Chen kay Lian Jia, at hindi siya madaling atakihin, kaya wala siyang pagpipilian kundi sabihin ito. Kung ayaw ni Lord Lu na hilahin ito, wala rin akong pakialam na panoorin ito. Talagang sinabi ni Lian Jia. Commander Lian, please come here, may importante akong kakausapin sa iyo in private. Bago ang pag-atake ni Lu Chen, pilit na hinailan ni Fei Long si Lian Jia, at dinala siya sa malayo. Walang mga roundworm sa tiyan ni Lu Chen, kung ipipilit niya na mayroon, tiyak na matabang dragon iyon. Anyway, maaaring hulaan ni Fei Long kung ano ang gustong gawin ni Lu Chen, ngunit ano ang roundworm sa tiyan ni Lu Chen. Sa sandaling sinabi ni Lu Chen na hihilahin niya si Siang, nahulaan ni Fei Long na aalisin ni Lu Chen si Lian Jia, at pagkatapos ay pumasok sa Wuhan Mine. Ngunit si Lian Jia ay napakatanga para maging baboy, kaya't si Fei Long ay walang pagpipilian kundi ang gawin ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Fei Long ang pinuno ng Fanatical Legion, at para sa kapakanan ni Lu Chen, kinailangan siyang bigyan ni Lian Jia ng ilang mukha. Sa sandaling umalis si Lian Jia, pinangunahan ni Lu Chen ang hukbo sa pinakamalalim na bahagi ng minahan. Sa wakas, naglakad si Lu Chen sa dulo ng minahan, ang pinakaliblib na sulok. Walang mga manero dito, at mas mabuti para sa kanya na gawin ang mga bagay ng tahimik. Anyway, marami na siyang nagawang ganitong bagay, at hindi ito ang unang pagkakataon. Hiniling ni Lu Chen sa lahat ng nasa hukbo na palibutan ang sulok na ito, pataas at pababa, sa loob at labas, patong-patong, na humaharang sa hindi tinatagusan ng hangin. Alam din ni Gao Hai na si Lu Chen ay gagawa ng isang bagay na sikreto, kaya nagpatawag siya ng Isolation Magic Circle upang harangan ang anumang detection sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pakiramdam. At si Lu Chen ay pumasok sa dagat ng memorya ng mga sinaunang Ron, nakakita ng isang bangkos ng Earth-type Ron, pinagsama-sama ang isang chain ng Earth-type Ron na may malalim na kahulugan ng pagtakas mula sa lupa, at direktang pinagpala siya. Pagkatapos, humakbang pasulong si Lu Chen, lumubog sa putik, at dumiretso sa lupa. Kahit na ang lupa sa hukay ng minahan ay mas matigas kaysa sa itim na bakal, ito ay putik pa rin, at walang mga paghihigpit, kaya hindi nito mapigilan si Lu Chen na makatakas. Ang minahan ay may mas kaunting mineral, mas kaunting output, at mahirap hukayin. Para kay Lu Chen, hindi iyon problema. Hanggat nakalusot ka sa lupa at tumingin, malalaman mo kung may kinabukasan ang minahan na ito, at ilang minahan ang naroon. Sa hirap naman ng paghuhukay, wala sa harap ni Lu Chen ang makakatakas.
Naglakad-lakad si Lu Chen sa ilalim ng hukay, at nalaman na mayroon lamang ilang mga fragment ng woven ore, halos kasing laki ng isang kamao, at walang mga disenteng malalaking ore. Kaya lang, kapag lumalim ka, mas marami ang mga fragment ng mga minahan ng woven. Si Lu Chen ay may mayaman na karanasan sa underground prospecting. Hanggat ang mga fragment ng ore ay patuloy na lumalabas sa ibaba, pagkatapos ay magkakaroon ng higit pang drama. Matapos ang malalim na pagpunta sa lupa ng 12-dosenang milya, mas marami ang mga fragment ng mga minahan ng woven, at mas malaki rin ang mga hugis nito, ang ilan ay kasing laki pa nga ng round table. Batay sa prinsipyo ng pagdaan sa mga panla at gansa na dumadaan sa buhok, hindi mabitawan ni Lu Chen ang mas malalaking minahan ng woven, kaya kinaladkad niya ang mga ito sa Chaos Orb. Tama, hindi paghuhukay, kundi pagkaladkad papasok. Habang pababa ka, mas matigas ang lupa, at hindi mo ito mahukay. Sa tulong lamang ng mahiwagang kayamanan na tinatawag na Chaos Orb, ang mineral ay maaaring makaladkad sa pamamagitan ng pagdikit sa minahan ng woven. Ang mga ganitong paraan na lumalaban sa langit ay eksklusibong pagmamay-ari ni Lu Chen sa mundo, at walang ibang pamilya. Sa Chaos Orb, lumawak ang espasyo sa 1,000,000 talampakang parisukat sa paglaki ng kaharian ni Lu Chen, na may hilaw na lupa sa lahat ng dako at esmeralda berde sa lahat ng dako, at ito ay naging isang maliit na mundo na kahanga-hanga. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi mabilang na mga ores ang nahulog tulad ng isang meteor shower, na bumagsak ng walang anumang mga patakaran, sa lahat ng dako. Ang Firefox ay nabighani sa alchemy, nang si Leng Mai ay nataman sa ulo ng isang piraso ng black grain mine na kasing laki ng wash basin, napasigaw siya sa sakit. Boom! Ang isang piraso ng woven mine, na kasing laki ng bilog na mesa, ay nahulog sa Lingquan Pool, na nagdulot ng malalaking alon at ambon na mapuno ang buong pool. Damn it! Saan nagmula ang woven mine, at kung saan hindi ito dapat basagin, ngunit nabasag ang Lingquan Pool ko, nakakagambala sa meditation at evolution ko, nakakainis talaga. Ang Qin Lin Zhao ay nagmamadaling lumabas mula sa ilalim ng pool, galit na umuungal. Da Zhao, tulungan mo akong kolektahin ang mga minahan ng woven at isalansan ng mabuti ang mga ito. Nang pumasok ang boses ni Lu Chen, nagbago ang ekspresyon ni Da Zhao, at agad siyang nahulog sa kanya. Huwag kang mag-alala, boss, balutin mo ako. At ay pangako mong hindi mag-iiwan ng kahit isang piraso. Agad na pinulot ni Da Zhao ang piraso ng minahan ng woven sa lawa, itinapon ito sa dalampasigan, at pumunta upang kunin ang minahan ng woven na nahulog sa ibang mga lugar. Patuloy na tumakas si Lu Chen sa ilalim ng lupa habang kinokolekta ang malalaking piraso ng minahan ni woven. Sa huli, nagpunta si Lu Chen ng daan-daang milya sa ilalim ng lupa, at ang malaking bilang ng mga fragment ng mga minahan ng woven na nakolekta ni Da Zhao ay nakatambak na parang bundok. Gayunpaman, pagkatapos tumakas dito, huminto si Lu Chen at hindi nagpatuloy sa pagtakas. Dahil, nakakita siya ng malaking ugat ng woven. Ang woven vein na ito ay kapareho ng ibang mga ugat, ang lapad nito ay hindi regular, ang pinakamalawak na punto ay halos 100 talampakan, at ang maliit ay 10 talampakan. Ngunit ang haba ay kamangha-manghang, hindi bababa sa 5,000 talampakan, napakalaki. Haha, akin na ang buong ugat ng minahan, no need to turn in, develop na. Hindi ko alam kung ilang bilyong cat-eyes mayroon itong woven vein. Ito ay higit pa sa sapat para direktang magtayo ng lungsod. Tuwang-tuwa si Lu Chen. Sa ilalim ng hukay ng minahan, talagang mayroong isang ugat ng woven na talagang tumutupad sa mga inaasahan. Sa sandaling ito, walang pakialam si Lu Chen sa nangyari, ginamit niya ang tiyan kung saan matatagpuan ang Chaos Orb upang kumapit sa ugat ng woven, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga kamay upang hilahin. Sa itaas ng lupa, sa hukay ng minahan, tumayo si Lian Jie sa harap ng panatikong hukbo na may pagtataka sa kanyang mukha. Nagtatae si Master Lo, kailangan mo ba ng ganoong kalaking labanan? Kinaladkad siya ni Fei Long para magkaroon ng lihim na pag-uusap, sa pag-aakalang may mahalagang bagay talaga. Sa huli, 1 oras na nagdaldal at nagyabang si Fei Long sa kanya, ngunit wala siyang sinabing seryoso. Sa huli, nainip siya at hindi na lang pinansin si Fei Long at lumakad. Gayunpaman, 5,000 katao mula sa Zealot Legion ang nakapalibot sa lugar na ito ng mahigpit,
at maging ang Isolation Magic Circle ay ibinaba, na parang ang Porma Sion ay malapit nang makipaglaban sa isang tao. Si Lu Chen ang humahawak ng mga bagay sa sarili niyang paraan, kaya hindi mo na kailangang magtanong, maghintay ka lang. Pinigilan ni Zuo Zhu si Lian Jia at sinabing, hanggat natapos ni Lu Chen ang kanyang trabaho, lalabas siya. Anong nagmamadali? Hindi ako nagmamadali, hindi talaga ako nagmamadali ako para kay Lord Lu. Paulit-ulit na winawagayway ni Lian Jia ang kanyang mga kamay, ngunit hindi maipaliwanag, anong klaseng chance si Mr. Lu, bakit umabot ng isang oras? Not to mention roundworms in the stomach, kahit may dragon, matatapos din, right? Hoy! Wala kang pakialam kung ano ang hinihila niya, hindi kanya tatay, maghintay ka lang. Naiinip na sabi ni Zuo Zhu. May itatanong pa sana si Lian Jia, ngunit nalaman niyang ang mga sundalo ng Legion ay biglang humakbang palabas, at lumabas si Lu Chen mula sa loob. Nang lumakad si Lu Chen, nagulat si Lian Jia nang makita ang isang kumikislap na maliit na nilalang na nakasabit sa balikat ni Lu Chen. Master Lu, humihila ka ba ng bulate o bulate? Kabanata 1735, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Uod. Saglit na natigilan si Lu Chen, sinundan ng tingin ni Lian Jia at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan, at nakita niya ang isang earthworm sa kanyang kanang balikat. Ang earthworm ay halos kasing laki ng hinlalaki at isang talampakan ang haba, at malamang na tumama ito sa kanya habang tumatakas mula sa lupa. At nagmamadali siyang umakyat, ngunit hindi niya napansin ang isang bulate na nakasabit sa kanyang katawan, medyo nahihiyang sabihin. Gayunpaman, naramdaman ni Lu Chen na medyo magulo si Lian Jia, kaya binabantayan niya ito, iniisip kung sinusubukan niyang pasayahin siya. Commander Lian, binisita ko ang Wowen Cave at Wowen Mine, kaya dapat na tayong bumalik. Hindi man lang nag-abala si Lu Chen na maghanap ng dahilan, at hindi nagpaliwanag ng anuman kay Lian Jia. Sa halip, iniba niya ang usapan at pinangunahan ang hukbo na lumabas. Tama, ang hukbo ay umatras sa beacon sa oras na ito, oras na para tayo ay bumalik at manirahan sa mga mandirigma sa lungsod. Nagmamadaling sumunod si Lian Jia at sinundan si Lu Chen upang umalis sa minahan ng Wuhan. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Lu Chen ang panatikong hukbo at lumitaw sa itaas ng Fengwo City, agad na pinasabog ang buong lungsod. Makapangyarihan si Lord Lu. Hindi mabilang na mga mandirigma ng tao ang nagtaas ng kanilang mga kamao, malakas na iwinagayway ang mga ito, at sabay-sabay na sumigaw. Ang buong lungsod ay nagagalak, at ang mga alon ng mga tagay ay nakasalansan, isang alon na mas mataas kaysa sa isa, umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa half-step trucking battlefield, maraming half-step truckings ng enemy clan ang pinugutan ng ulo, at ang high-end na combat power ay lubhang nasira, lahat dahil sa napakalaking combat power ni Lu Chen. Sa mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo, ang pangunahing puwersa ng kalaban ay natalo, na humantong sa kumpletong pagkatalo ng milyon-milyong puwersa ng koalisyon ng kaaway. Dahil din ito sa tamang taktika ni Lu Chen at sa sobrang lakas ng hukbo ni Lu Chen. Ang labanan na ito ay isang kumpletong tagumpay, ang mga sundalo at kabayo ng Wufang City ay napinsala, ang kanilang sigla ay malubhang nasugatan, hindi lamang nawala ang banta sa Fengwo City, ngunit nawala din ang kontrol ng Chaos Land. Pagkatapos nito, sa medyo mahabang panahon, wala ng mga digmaan sa Fengwo City, at ang lupain ng kaguluhan ay pagpapasya ng sangkatauhan, at ang lahat ng mga mapagkukunan ng lupain ng kaguluhan ay pag-aari ng sangkatauhan. Nakamit ng sangkatauhan ang napakalaking tagumpay, si Lu Chen ay nararapat sa pinakamalaking kredito, at ang kredito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang lahat ng mandirigma sa lungsod ay humanga kay Lu Chen mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at lahat sila ay kusang tinanggap si Lu Chen pabalik sa lungsod na may pinakamainit na tagay. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Ang dahilan kung bakit nanalo ang labanan na ito ay dahil ang lahat ng mandirigma sa lungsod ay nakipaglaban sa kalaban ng buong tapang, at ang kredito ay pagmamay-ari ng bawat mandirigma sa lungsod. Na may ngiti sa kanyang mukha, kumaway si Lu Chen sa lahat ng mga mandirigma, nang walang gaanong sinabi, ilang simpleng pangungusap lamang upang makarating sa punto, at direktang ituro ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan mula sa ibaba, pati na rin ang hindi mabilang na mga panatikong sigaw. Makapangyarihan si Lord Lu.
Lord Lu, ikaw ang aking idolo. Master Lu, sasambahin kita hanggang kamatayan. Master Lu, handa kaming makipaglaban sa iyo, dumaan sa apoy at tubig para sa iyo, at mamatay para sa iyo. Panginoon Lu, tanggapin mo ang aking tuhod. Lord Lu, sa tingin mo tama ba ang posture kong nakaluhod? Panginoon Lu, sa tingin mo ba maganda ang pagkakahiga ko? Panipi tuldok 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 panipi. Dumaan si Lu Chen sa gitna ng mga tagay, diretso sa Fengwo City, at dumating sa punong tanggapan ng labanan. Ang lugar na ito ay dating kay Luwang, ngunit ngayon ay pag-aari niya, si Lu Chen, at nasa kanya rin, si Lu Chen, ang pagpapasya. Ang battle headquarters ng Fengwo City ay hindi sinusuportahan ng mga tolda, ngunit isang malaking gusali, halos parang kota, na kayang tumanggap ng 10,000 tropa. Natural, hindi monopolyo ni Lu Chen ang ganoong kalaking punong tanggapan ng mag-isa, ngunit pinatira niya ang buong panatikong hukbo, at hinding-hindi hahayaang tumira ang kanyang mga kapatid sa anumang mga tolda. Hindi nag-abala si Lu Chen na pangalagaan ang depensa ng lungsod, ang garrison ng Chaos Land, ang paghuhukay ng mga resource point, at iba pa, at ipinaubaya kay Lian Jia ang lahat ng ito, at siya ang tindera. Si Lian Jia ay nakapwesto sa Fengwo City sa loob ng maraming taon, at pamilyar na pamilyar siya sa mga bagay na ito at napakahusay niyang pinangangasiwaan ang mga ito. Napakagaan ng loob ni Lu Chen na ipagkatiwala ang lahat kay Lian Jia. Bukod dito, si Lu Chen ay abala at walang oras para asikasuhin ang mga walang kwentang bagay na ito. Matapos maayos ang lahat, agad niyang tinawag si Yuli at binigyan si Yuli ng isang gawain, na magtayo ng pader na bato na mas malakas kaysa sa depensa na bumabalot sa kalangitan. Ito ang trabaho ng isang mason, hindi ko alam kung paano ito gagawin. Matapos marinig ang plano ni Lu Chen, napatulala si Yuli sa mismong lugar. Siya ay isang talento na namamahala sa pagbuo ng labanan, at mayroon siyang malalim na pananaliksik sa pagbuo ng labanan, ngunit wala siyang alam tungkol sa engineering ng lupa. Hiniling sa kanya ni Lu Chen na maghagis ng ilang uri ng pader na bato ng biglaan, hindi ba ito nagtutulak sa mga istan? Bueno, ang aming legion ay puno ng mga talento, ngunit walang mga mason. Bukod dito, ikaw lang ang commander ng battle formation na kumokontrol sa pangkalahatang offensiba at depensibong sitwasyon ng buong legion. Ang batong pader na ito ay orihinal na nagbigay ng malakas na depensa para sa buong legion, at ito ay kabilang sa iyong jurisdiction. So, kung hindi mo gagawin ang trabahong ito, sino ang gagawa nito? Kung ikaw lang ang gagawa nito, maaari mong pagsamahin ang batong pader na ito sa aming malalaki at maliliit na battle formations para magkaroon ng mas malakas na epekto. Binigay ni Lu Chen ang kanyang mga kamay at sinabing muli, halos wala ng ibang pagpipilian si Yuli. Hindi naman sa ayaw kong gawin, natatakot akong hindi ko magawa. Sabi ni Yuli na may malungkot na mukha. Okay lang, take your time and try to figure it out. Anyway, walang digmaan kamakailan, at marami kang oras. Hinihikayat ni Lu Chen. Okay, pero kailangan ko ng tulong ng 4 na tao, matangkad, pandak, mataba, at payat. Sila ang caster, mechanism, magic circle, at anting-antem. May sarili silang engineering system, and they can help to some extent. Sabi ni Yuli, diretso ka sa kanila para humingi ng tulong. If you need any materials, just ask Fat Dragon. Binigyan ni Lu Chen si Yuli ng isa pang singsing, at sinabing, ang interspatial na singsing na ito ay naglalaman ng daan-daang milyong cat-ties ng Woven ore. Gamitin mo muna ito, at kung kulang ka, hilingin sa akin. Sobra. Nagliwanag ang mga mata ni Yuli, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Habang nasa minahan, nagkunwaring nagtatae si Lu Chen, at pinalibutan ng buong hukbo si Lu Chen ng pader ng tao, ngunit ang pinakaloob ay isang grupo ng mga pangunahing kapatid. Sa makatuwid, nagpunta si Lu Chen upang maghanap ng higit pang mga minahan ng Wuhan. Hindi alam ng ibang mga legionnaire, ngunit alam ito ng mga pangunahing kapatid. Ngunit nakahanap na ba si Lu Chen ng higit pang mga minahan ng Wuhan, o ilang mga minahan ng Wuhan ang nahukay? Hindi sinabi ni Lu Chen, at hindi nagtanong ang mga kapatid, kaya natural na hindi nila alam. Ngayon, direktang pinalamanan ni Lu Chen ang daan-daang milyong cat-ties ng Woven Mine, magiging multo siya kung hindi siya mabigla.
Ang minahan ng uwen ay masyadong bihira at mahalaga, hanggat maaari itong magamit sa engineering ng lupa, ito ay isang top grade na kayamanan. Dahil mismo sa pambihira ng minahan ng uwen at sa espesyal na paggamit nito kaya, nakipagkompetensya ang lahi ng tao at ang lahi ng kaaway sa lupain ng kaguluhan sa hindi mabilang na 10,000 taon. Ang problema ay ang uwen mine ay masyadong mahirap hukayin, at ang output ay maliit. Maaaring tumagal ng 10 o 8 taon upang maghukay ng 100 milyong cat ties, na napakatagal. Ngunit talagang nakahanap si Lu Chen ng maraming uwen ore sa ilalim ng hukay ng minahan, at nahukay niya ito ng maayos, na talagang hindi kapanipaniwala. Walang maraming minahan ng uwen, paano ako makakapagkas ng Great Wall of Steel? Ngumiti si Lu Chen, at muling sinabi, hanggat ihahagis mo itong espesyal na pader na bato, ito ang magiging pinakamalaking trump card ng ating panatikong hukbo. Kapag kailangan na ng hukbo na dumpensa laban sa kaaway sa larangan ng digmaan, pakakawalan natin ang batong pader na ito para sa pagtatanggol. Sa oras na iyon, kahit ang tunay na hari ay maaaring hindi ito matalo. Kabanata 1736, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Boss, gusto mo bang lumaban sa tunay na hari? Nagulat muli si Yuli, naramdaman na ang pag-iisip ni Lu Chen ay napakalayo. Bakit hindi maaaring lumitaw ang isang tunay na hari sa lupain ng kaguluhan? Ito ay dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tunay na hari at ng santo, at walang anumang paghahambing. Kahit na ang isang half-step true king ay hindi katulad ng magnitude ng isang tunay na hari, mayroong isang kumpletong pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang True King Realm ay ang pinakamalaking gap sa martial arts cultivation. Ang emperador ay hindi lumalabas, ang emperador ay hindi lumilitaw, ang tunay na hari ay ang rurok ng martial arts. Ang mga nasa ibaba ng tunay na hari ay puro langgam. Sa sandaling lumitaw ang isang tunay na hari sa lupain ng kaguluhan, ang labanan ng mga santo ay direktang magtatapos, at walang bilang ng mga santo ang makakatalo sa isang tunay na hari. Sa makatuwid, kapag nabalitaan ni Yuli na may malaking ambisyon si Lu Chen na labanan ang tunay na hari, magiging multo siya kung hindi siya mabigla. Bilang isang martial artist, dapat may pusong hominin ang malalakas, para ma-motivate ang sarili na mas lumayo pa sa martial arts. Ngumiti si Lu Chen, at muling sinabi, The Saints Battlefield, ang ating hukbo ay ang ganap na pangunahing puwersa, halos hindi magagapi. Ngunit hindi tayo makontento sa status quo, kailangan nating kumuha ng pangmatagalang pananaw, ang ating susunod na hamon, maaari lamang ang tunay na hari. Boss, gusto kang saktan ni Haring Kang, kailangan mong lumaban, naiintindihan at sinusuportahan ko ito. Gayunpaman, maaari mong talunin ang sinumang half-step true king, ngunit kung gusto mong talunin ang isang tunay na hari, kahit na isang bagong na-promote na tunay na hari, hindi mo pa rin ito magagawa gamit ang iyong kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa totoo lang, ganoon din sa ating Legion. Ang ating Legion ay hindi naging tunay na walang talo sa larangan ng digmaan ng mga santo. Maaaring talunin ng ating hukbo ang 100,000 Jade Bone Saints mula sa klan ng kaaway, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali, at ang saligan ay walang kalahating hakbang na totoong hari mula sa angkan ng kaaway. Kung ang kalaban ay dumating na may kasamang pangkat ng mga half-step real kings, kahit 100 tao lang ang team, malamang na hindi makakalaban ang ating hukbo. Ang ating Legion ay hindi man lang makalaban sa isang half-step true king, lalo pa sa isang ganap na tunay na hari. So, gusto ng boss na labanan ang totoong hari ngayon, isipin mo, huwag mo nang isipin. Kahit na ang isang mahabang bakal na pader ay itinapon upang pagpalain ang Legion, hindi nito kayang labanan ang epekto ng isang tunay na hari. Napalunok si Yuli, pagkatapos ay nahihirapang nagsalita. Alam ko ang sinabi mo, ngunit mayroon kang kaunting hindi pagkakaunawaan. Ang ating kasalukuyang lakas ay limitado sa Saint Realm, paano tayo makakalaban sa True King? Nang sabihin kong ipaglaban ang tunay na hari. Ang lakas ng pakikipaglaban ng ating Legion ay umabot na sa antas na ito, kaya't maaari lamang tayong sumulong. Walang babalikan. Dapat tayong magplano ng maaga, kung hindi, tayo ay magdurusa ng husto sa hinaharap na larangan ng digmaan. Ang paghahagis ng pader na bato na kahit na ang tunay na hari ay kayang ipagtanggol ay lubhang kailangan para sa ating Legion.
Sa hinaharap, ito ay maaaring gamitin upang panatilihin ang buong hukbo. Tungkol sa half-step True King. Hindi ako masyadong nag-aalala tungkol dito. Plano kong hayaan ang buong Legion na ayusin ang mga buto ng Jade sa maikling panahon. Kahit gaano pa karaming mga half-step True King ang dumating ang kalaban, ang ating Legion ay mabibitin at bubugbugin sila ng basta-basta. Tumawa si Luchen at nagpaliwanag ng ganito. Boss, hindi dahil binuhusan kita ng malamig na tubig. Karamihan sa mga sundalo sa Legion ay may iba't ibang kakayahan, at wala ni isa sa kanila ang kasing taas ng Shangguanjin. Hindi malinaw kung may mga tao na kayang magtanim ng mga buto ng Jade sa kanilang buhay. Panipi, bukod dito, ang aming Legion ay nakapag-ayos lamang ng mga buto. Sa totoo lang, hindi pa ganap na pinagsama-sama ng lahat ang bagong kaharian, at imposibleng maayos ang mga buto ng Jade sa maikling panahon. Kahit na may malaking suporta ng boss, ang Xuanwen Saint Pil, kung maaayos ng lahat ang mga buto ng Jade, aabutin ng 3 hanggang 5 taon sa pinakamabilis, at 8 o 9 na taon sa pinakamabagal. Masyado bang mataas ang ambisyon ng boss, at ang mga kinakailangan para sa Legion ay masyadong maaga? Sabi ni Yuli, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kunin ang espesyal na pader na bato na gusto ko sa lalong madaling panahon, at gagawa ako ng paraan para maayos ang mga buto ng Jade. Sabi ni Luchen, Boss, mga kapatid mo lang ang iniisip mo, paano ang sarili mo? Tumingin si Yuli kay Luchen at sinabing, kapag tapos na ang utos ng conscription at umalis ka sa Fengwo City, tiyak na haharapin ka muli ni King Kang dahil alam mong buhay ka pa. Mayroon ka bang paraan para makitungo kay King Kang? Ang isang malakas na hukbo ay nangangahulugan na ako ay malakas. Ginawa kong mas malaki at mas malakas ang Legion, at bahagi ng dahilan ay para sa aking sarili, kaya iniisip mo ito. Tungkol sa isyu ng pag-alis sa Beacon City, kinuha ko lang ang lahat ng mga gawain ng Beacon City, at sa palagay ko ay hindi ako makakaalis sa Beacon City sa maikling panahon. Ang kalaban ay bagong talunin, at ang Fengwo City ay gumaan. Tayong mga tao ay kailangang bantayan ang lupain ng kaguluhan sa loob ng isang panahon, at ang call-up order ay hindi maaaring matapos kaagad. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala, hindi pa ako nakaharap kay Haring Kang. Si Luchen ay tumugon ng ganito. Ang call-up order ay magtatapos sa lalong madaling panahon, at ang boss ay kailangan ding magplano ng maaga at dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban upang labanan si Haring Kang. Sabi ni Yuli, upang labanan si Haring Kang. Bahagyang kumunat ang noo ni Luchen, naalala kung paano siya tinuruan ng matandang bulag kung paano labanan ang tunay na hari nang siya ay naging santo at pagkatapos na umalis sa kaugalian. Dapat niyang i-activate si Zantian 7th Saber para magkaroon ng combat power para labanan ang tunay na hari. Ngunit nilinang lamang ni Luchen ang mga buto ng pagkatao, malayo sa pag-abot sa kapangyarihang i-activate ang ikapitong kutsilyo, hindi bababa sa kailangan niyang linangin ang mga buto ng tato upang gawin. Itong posible. Kaya lang, ang ikapitong kutsilyo ay halos hindi makapangyarihan, at ayos lang na harapin ang pinakamahina na totoong hari sa pinakamababang antas, ngunit hindi ito gagana kung makakatagpo ka ng isang veteranong totoong hari tulad ni King Kang. Kinailangan niyang linangin ang mga buto ng Jade upang madagdagan ang kapangyarihan ng ikapitong espada ni Zantian, upang makalaban niya ang veteranong totoong hari. Sobrang talented ni Boss, hindi problema ang magtanim ng Jade Bones, mas mahirap para sa amin na mga talento. Sabi ni Yuli, that's not necessarily true. Mahirap hanapin ang training place na kailangan ko. Baka kung maging True Kings kayo, I will be cultivate Jade Bones. Umiling si Luchen na may mapait na ngiti. Ang Nine Dragons Return Juyi ay talagang kamangha-mangha, at ang bilis ng kanyang cultivation ay mas mabilis pa kaysa sa Spirit Race, ngunit ang mga kinakailangan para sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay masyadong mahigpit. Ang iba ay maaaring magsanay sa mga lugar na may masaganang aura, mas mataas ang konsentrasyon ng aura, mas mabuti. Pero para sa kanya, kailangan niyang sundin ang hakbang-hakbang, one realm is suitable for one kind of aura concentration, it's really fucked up. Kung hindi dahil dito, siya ay nasa tunay na kaharian ng hari, at pinagkalooban pa siya ng titulong emperador. Pagkaalis ni Yuli, nagsimulang magplano si Luchen kung ano ang susunod na gagawin.
Ang call-up order ay hindi pa inaanunsyo, at siya at ang Fnatic Legion ay kailangang maupo sa Fengwo City at hindi na makabalik sa Tianhuang Academy. Maayos naman ang mga kapatid ng Legion, hindi na sila makakabalik sa akademya para mag-practice, at walang problema na manatili sa Fengwo City para magsanay. Anyway, ang aura ng Fengwo City ay mas mataas kaysa sa Tianhuang Academy, at ang Legion ay hindi maghahirap kapag nagsasanay dito, at ang epekto ay mas maganda. Ngunit hindi niya magawa, masyadong mataas ang aura ng Fengwo City para sa kanya, at hindi siya nang ahas na gamitin ang Nine Dragons Return to One Art. Dahil hindi siya makapag-ensayo dito, natural na hindi siya maaaring manatili lamang dito, at ang pag-aaksaya ng oras ay isang karumal-dumal na gawain. Sa kabutihang palad, siya na ngayon ang Commander-in-Chief ng labanan ng Fengwo City, at ang Panginoon ng lungsod ay hindi nakikialam sa mga gawain ng lungsod, kaya sinabi niya ang kanyang isip. Magagawa niya ang anumang gusto niya, at kapag walang digmaan, maaari niyang lisanin ang Fengwo City kung gusto niya. Kung sino ang hihingi ng leave? O, tanungin mo na lang ang sarili mo. Kabanata 1737, Supreme Cultivation Secret Author, Wu Fenglai. Nandoon pa rin ang Wufang City, kaya hindi siya maaaring umalis ng Fengwo City ng masyadong mahaba, at hindi siya maaaring manatili sa labas ng mahabang panahon. Maaaring ito ay 3 buwan sa pinakamaaga, kalahating taon sa pinakamarami, at kailangan niyang bumalik sa Fengwo City. Kung hindi, kung malaman ng Wufang City na wala siya sa lungsod, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin? Sa katunayan, marami siyang malalaking bagay na gusto niyang gawin, ngunit limitado ang oras niya para umalis, kaya isa lang ang maaari niyang piliin. Una, lumabas muna sa Tianhuang Academy para magsanay. Hindi man mataas ang aura ng Academy, bagay na bagay sa kanya ang mag-practice. Pangalawa, alamin kung nasaan ang Danzam, at hanapin ang Chonwo malapit sa Danzam. Pangatlo, hanapin ang crane bone ng Schwanden, pinuhin ang walang kamatayang weathered bone pill, at hayaang ayusin ng magkapatid ang jade bone sa maikling panahon. Lahat ay mahalaga, lahat ng gusto niyang gawin, ngunit ang lahat ay hindi madaling gawin. Ang pagbabalik sa Tianhuang Academy para magsanay ay maaaring nanliligaw kay kamatayan. Patay na si Stuart Liao, malamang alam na ni King Kang ang tungkol dito, siguro nagtanim na siya ng eyeliner sa Tianhuang Academy. Hindi niya kayang talunin ang tunay na hari sa ngayon, kung babalik siya ng padalos-dalos, malamang na mahulog siya sa bitag ng sarili niya. Si Haring Kang ang naghihintay sa kuneho. Ngunit hindi siya magiging kuneho na iyon. Walang paraan upang bumalik sa Tianhuang Academy. Kung gusto mong mag-practice, makakahanap ka lang ng ibang lugar. Kung hindi ka mag-practice, maaari mo ring hanapin si Chonwo, kung tutuusin, ang Chonwo ay napakahalaga sa kanya. Hindi mahalaga sa alchemy o muling pagkabuhay na si Emperor Feng Yao, ito ay mas apurahan para kay Lu Chen. Ngunit nahulaan lamang niya na ang Chonwo ay maaaring malapit sa Danzang. Tungkol sa tiyak na lokasyon ng Danzang, maaaring kailanganin niyang tanungin ang Panginoon ng Danzhou. Noon pa lamang sa Danzhou, ipinahiwatig ng Panginoon ng Danzhou na hindi niya ihahayag ang tiyak na lokasyon ng Danzang. Maliban kung handang mag-aral si Lu Chen sa Danzang. Pagkatapos, ang Panginoon ng Danzhou ay naging gabay ni Lu Chen at ipinakilala si Lu Chen kay Danzang. Si Lu Chen ay hindi gustong sumali sa Danzang, at ginapos ng Danzang mula noon, at nawala ang kanyang kalayaan. Sa makatuwid, ang usapin ng Chonwo ay kailangang talakayin sa ibang pagkakataon. Hinahanap ang Schwanden Crane Bone, ang isang ito ay mas bastos. Ang Schwanden Crane ay matatagpuan lamang sa Immortal Domain, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang Immortal Domain. Bukod dito, ang Fairyland ay isang lugar kung saan nakatira ang mga immortal, at hindi maaaring pumunta doon ang mga mortal. Kung bakit ang Peel Sect ay mayroong Immortal Grass mula sa Immortal Realm, at kung bakit ang Mingzhou ay mayroong Schwanden Crane Bone mula sa Immortal Realm, iyon ay hindi alam. Anyway, alam ni Lu Chen ang ideya ng pakikipaglaban sa Immortal Domain, ngunit hindi ito gagana sa ngayon. Kung gusto mong mahanap ang Schwanden Crane Bone, makakahanap ka lang ng breakthrough mula sa Mingzhou. Ayon sa nakakatakot na paliwanag ni Ming Li, nakakuha si Master Ming ng kopya ng itim na Elixir Crane Bone, at sa kanya lang napino ang walang kamatayang Weathered Bone Elixir.
Ito ay nagpapakita ng isang bagay, ang Mingzhou ay hindi lamang mayroong isang piraso ng Xuandenhedan, dapat mayroong iba pang mga timbang. Ang pagpunta sa Nether Grotto at paghahanap ng Xuandenhedan ay isang posibleng opsyon. Hindi mababasa, ito ay mas maaasahan kaysa sa pagbalik sa Tianhuang Academy at hanapin ang Chunwu. Kung mahanap mo ang crane bone ng Xuanden at pinuhin ang walang kamatayang weathered bone pill, ang lahat ng mga kapatid ay malapit nang ayusin ang Jade Bone. Isang hukbo ng Jade Bone Sage, na nilagyan ng Black Grain Stone Wall, ang nagbukas ng malaking formation, at kahit si Haring Kang ay hindi na makapasok. Kapag nakilala, agad na gumawa ng desisyon at piliin na pumasok sa Nether Cave. Nang walang pag-aalinlangan, kumilos kaagad si Lu Chen. Unang tinawag ni Lu Chen si Lian Jia. Sa oras na umalis siya sa Fengwo City, kumilos si Lian Jia bilang Commander-in-Chief ng labanan. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng patnubay ni Zuo Zhu, si Lian Jia ay hindi nahirapan, at hindi nang ahas na tanungin si Lu Chen kung saan siya pupunta at kung kailan siya babalik. Lord Lu, huwag kang mag-alala, habang wala ka, babantayan ko ang Fengwo City at ang buong Chaos Land. Tinapik ni Lian Jia ang kanyang dibdib upang bigyan ng katiyakan, at sinabing, bagong talunin ang lungsod ng Wufang, na pinsala ang puwersa ng koalisyon ng kaaway, at malubhang nasugatan ang kanilang sigla. Dapat na magkaroon ng panloob na kaguluhan at tunggalian sa iba't ibang etnikong grupo. Sa loob ng 3 hanggang 5 buwan, ang lungsod ng Wufang ay nasa yugto ng pagpapagaling at paggaling. Hindi sila nang ahas na lumabas upang hanapin ang kamatayan, at tinatayang walang mga labanan. Panipi-panipi, kung mamatay si Wu Fangcheng, magpadala ng mga tropa upang lumaban, at lalabas ang aking hukbo para tulungan kang talunin si Wu Fangcheng. Nag-isip sandali si Lu Chen, at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, gumagamit ka ng mahabang espada. Ano ang iyong kasalukuyang kasanayan sa pakikipaglaban? Mababang grado ang ranggo ng langit. Masyadong mababa, walang paraan. Ang isang tunay na hari lamang ang kwalipikadong magsanay ng mga kasanayan sa labanan ng mid-level na ranggo ng kalangitan. Kalahating hakbang pa ako mula sa tunay na hari. Napabuntong hininga si Lian Jia, na sobrang emosyonal, bagaman ito ay kalahating hakbang, ang kalahating hakbang na ito ay maaaring mabaliw sa mga tao. Ako ay nakabitin sa kalahating hakbang na ito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ko ito kinuha. Commander Lian, may itatanong ako sa iyo. Alam mo ba kung gaano karaming mga half-step trooking ang mayroon sa ating sangkatauhan? Biglang iniba ni Lu Chen ang usapan at nagtanong tungkol dito. Ito ang mga istatistika ng matataas na antas ng mga tao sa lahi ng tao. Pagkatapos ng lahat, ibinuka ni Lian Jia ang kanyang mga kamay at sinabing, bagaman hindi ko alam ang eksaktong bilang, alam kong marami sila. Libo-libong mga half-step trooking ang nagpupumilit na umatras, sinusubukang ipasa ang huling kalahating hakbang at maging tunay na hari, gawin ang unang hakbang patungo sa tugatog ng martial arts. Napakaraming half-step trooking sa sangkatauhan, kaya paano ang lahi ng halimaw, lahi ng demonyo, lahi ng hayop, at lahi ng Ming? Tanong ulit ni Lu Chen. Ang bilang ng mga half-step trookings ng bawat lahi nila ay mas mababa kaysa sa atin. Gayunpaman, mas maraming half-step trooking sa lahat ng lahi nila kaysa sa atin. Sa kabutihang palad, sa mga nakaraang taon, ang aura ng Yuanwo continent ay tumataas. Ito ay isang magandang panahon para sa half-step trooking upang umatras at maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Kung hindi, sa larangan ng digmaan ng mga santo sa Land of Chaos, ang pangunahing puwersa ay hindi ang mga Jade Bone Saints, kundi mga half-step trookings. Nakakalungkot na ako ang namumuno. Matagal na akong nakaistasyon sa Fengwo City, at nawalan ako ng mga ganitong pagkakataon. Muling bumantong hininga si Lian Jia at sinabi iyon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Lian Jia, nagkaroon si Lu Chen ng magaspang na ideya ng bilang ng mga half-step trooking ng 4 na pangunahing lahi. At ito ang gusto niyang malaman ngayon. Kung tungkol sa half-step trooking ng Ghost Clan, hindi ito isinasaalang-alang. Kung titingnan ang ugali ng lahing multo sa lahi ng tao at ang pagkamuhi ng lahi ng Ming, imposibleng tunay na harapin ang lahi ng tao. Commander Lian, huwag kang panghinaan ng loob, maya-maya ay makakahabol ka sa uso at maging isang tunay na hari.
Bahagyang ngumiti si Lu Chen, at tinapik si Lian Jie sa balikat bilang tanda ng kal-iwan. Sana, umiling si Lian Jie na may mapait na ngiti. Alam niya sa kanyang puso na ang iba ay nasa saradong paglilinang sa mahabang panahon, ngunit siya ay nakapwesto ng mahabang panahon. Napakalayo niya sa iba, at mahirap abutin. Nga pala, bakit biglang nag-aalala si Lord Lu sa bilang ng mga half-step true king sa magkabilang panig? Biglang may naisip si Lian Jie, at muling nagtanong, posible kaya na iniisip ni Master Lu na ang kaaway ay naglabas ng malaking bilang ng mga half-step true king sa Wufang City upang makapaghiganti ng isang palaso. Napaka-posible. Tumango si Lu Chen nang hindi ito itinatanggi. Sa palagay ko ay hindi posible. Sa yugtong ito, anuman ang lahi ng kalaban o tayo, sila ay aktibong naglilinang ng mga bagong tunay na hari, kaguluhan. Paulit-ulit na umiling si Lian Jie, at sinabing, kung talagang bubunutin ng kaaway ang isang half-step true king army para lumaban sa lupain ng kaguluhan, ang ating mga high-level na leader ay kukuha ba ng kaukulang half-step true king troops upang suportahan ang Fengwo City? Kabanata 1738, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi. Sa tanong ni Lu Chen, tiyak na tumugon si Lian Jie, dahil ang output ng Wuhan Mine ay nabawasan, ang ating mga matataas na opisyal ay nabawasan ng pansin sa Land of Chaos. Makikita mo na ang call-up order na ito ay para sa mga reinforcement sa Fengwo City, ang bilang ng mga reinforcement ay nakakaawa na maliit, at wala kahit isang half-step true king. Ibig mong sabihin, kung ang labasan ng Fengwo City ay Yuanwo Continent, abandonahin na sana ito ng ating mga matataas na opisyal. Tanong ni Lu Chen. Tama, ito ang tunay na pag-iisip ng ating mga matataas na opisyal. Kaya lang, hindi mawawala ang Fengwo City, kaya halos hindi natin ito masuportahan. Dagdag pa ni Lian Jie, anyway, the higher-ups don't want to invest more in the Land of Chaos. This has created a situation where the enemy is strong and we are weak. Mahirap para sa amin na ipagtanggol ang lungsod na ito. Kaya nga gagawa ako ng analogy. Kung talagang magpapadala ang kalaban ng isang kalahating hakbang na tunay na hukbo ng hari para maghaiganti, at walang pakialam ang mataas na antas ng sangkatauhan, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Lu Chen. Kung may ganoong araw, dapat nating talikuran ang lungsod, o lumaban hanggang kamatayan, gayunpaman, mawawala ang Fengwo City. Sabi ni Lian Jie. Hindi naman talaga totoo iyan, depende ito kung kailan darating ang half-step true king troops ng kalaban. Dumating ba ito sa tamang oras? Nag-isip sandali si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, kung ang oras ay tama, aking legion maaari silang pumunta at umalis. Ang legion mo, hindi mataas ang kaharian nila, kaya bone-tattooed saints. Saglit na natigilan si Lian Jie, at bahagyang natatawa, sa palagay ko ay mas mabuting kalimutan na ito, medyo nag-aatubili silang talunin ang mga tropa ng Jade Bone Saint ng kalaban, at gustong lumaban sa mga tropa ng half-step true king. Iyon ay ganap na imposible. Paano kung magagawa? Tanong ni Lu Chen. Kung gayon ang aking salita Lian ay isusulat ng baligtad. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Lian Jie. Walang ganap sa mundo, may mga himala sa lahat ng dako. Ngumiti si Lu Chen. Aaminin ko may milagro, himala ka, pero exception ka din. Sinabi muli ni Lian Jie, ang iyong hukbo ay may 5,000 katao, paano ang lahat ay magkakaroon ng isang himala, at ito ay isang himala para sa ilang mga tao na magkaroon ng isang himala. Okay, stop gossiping. Or one day, you really want to write the word, Lian, upside down. Sabi ni Lu Chen. Panginoon Lu, ang pagkakataong ito ay hindi kailanman darating, dahil ang kaaway ay hindi kukuha ng malaking bilang ng mga half-step true king upang maghaiganti sa pagkatalo na ito. Panginoon Lu, hindi mo sasaktan ang isang tunay na hari ng angkan ng kaaway, hindi ba? Kumunat ang noo ni Lian Jie, nang makitang tila hindi nagbibiro si Lu Chen, medyo natarante siya. Hanggang sa dumating si Lu Chen sa Fengwo City ay napagtanto niya na ito ay isang master na puno ng mga kaaway. Mayroong Steward Liao at luwang sa loob, pati na rin ang mga tao mula sa Yanluo sect at Shuilangshan, na lahat ay gustong patayin si Lu Chen. Sa bandang huli, sa halip na patayin si Lu Chen, ang grupong ito ng mga tao ay hindi naging maganda ang pagtatapos.
Gusto ni Stuart Liao na gamitin ang kamay ng kaaway para patayin si Lu Chen, ngunit sa halip ay pinatay siya ng kaaway. Kung naglalaro ba si Lu Chen o hindi ay hindi alam. Ang 12 ng mga Jade Bone Sage ng Yanluo Sect ay nawasak na bago nila maalis si Lu Chen. Dahil bumalik si Lu Chen mula sa pagpasok sa banal na espiritu, ang mga tao sa Shuiling Mountain ay natakot at nakatakas mula sa Fengwo City. Para sa mga tao mula sa Shuiling Mountain, paano sila makakaalis sa Fengwo City? Alam niya na pinayagan ito ni Lu Wang. Sinasabing ang may-ari ng Shuiling Mountain ang naging tunay na hari, at gusto ni Lu Wang na humingi ng pabor, kaya pinalaya niya ang mga tao mula sa Shuiling Mountain. Kung hindi, pagkatapos na maluklok si Lu Chen, ang mga tao sa Shuiling Mountain ay hindi kailanman magkakaroon ng magandang buhay. Para naman kay Lu Wang. Malungkot na tao iyon, nabigo siyang makitungo kay Lu Chen, ngunit pinugutan siya ng ulo ni Lu Chen, at kahit ang kaluluwa ay nabura. Ang panloob ng mga kaaway ay inalagaan lahat ni Lu Chen. Ngunit ang mga panlabas na kaaway ay mas makulay. Ang pinakamakapangyarihang miyembro ng Demon Race, Beast Race, at Hades Race ay lahat ng mga kaaway ni Lu Chen. Upang patayin si Lu Chen, kahit ang Yaozo ay nakakuha ng 12 ng mga half-step True King, na talagang nagpabuhay sa kanya ng mahabang panahon. Ngunit ang mga ito ay hindi ang parehong bagay. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang half-step True King ng lahi ng kalaban, hindi siya isang mahusay na tao. Ang upper echelons ng kaaway clan ay hindi kikaibot ng maraming half-step True Kings para lang sa tae na ito. Magiging iba kung ang tunay na hari ng angkan ng kalaban ay may nakamamatay na alitan kay Lu Chen. Ito. Tungkol sa tanong ni Lian Jia, tumawa si Lu Chen at sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, parang nasaktan ko ang isang tunay na hari ng Yaozo. Fuck! Meron ba talaga? Nagulat muli si Lian Jia, at pagkatapos ay nagsabi, kung ito ay isang ordinaryong pagkakasala, hindi sapat para sa kanila na ipatawag ang isang malaking bilang ng mga half-step True Kings upang guluhin ang mga interes ng buong angkan. Kung mayroong isang mortal na puot, kung gayon ay talagang posible na ang mga tao ay desperadong ipatawag ang lahat ng puwersa upang maghayganti. Mukhang sinumpa ang puot. Ngumiti si Lu Chen, at walang magawang sinabi. Nakasakit siya ng dalawang tunay na hari sa Demon Nest, ang isa ay si Mo Wang at ang isa ay si Ma Wang. Sa panig ni Haring Mo, higit sa lahat si Mo Mei ang may sama ng loob sa kanya. Ngunit ang mga hinaing sa pagitan nila ni Mo Mei ay pangunahing nauugnay kay Anyo, at ang puot ay hindi gaanong kalakihan na walang hangganan. Dati, nagdala si Mo Mei ng 12 ng mga half-step True King para maghayganti sa kanya, at ang bilang na ito ay karaniwang limitasyon. Pero iba si Ma Wang. Nang dumating siya sa Land of Chaos sa unang pagkakataon, nang makatakas siya mula sa pagtugis ng angkan ng halimaw, pinugutan niya ng ulo si Maday, ang anak ni Haring Maria. Para kay Haring Ma, hindi matiis ang sakit ng mawala ng anak. Nabigo si Mo Mei na gumanti sa kanya sa pagkakataong ito, at nawala ang napakaraming half-step True King, hindi siya dapat makipagkasundo. Tumakas pabalik si Mo Mei sa pagkakataong ito, at malamang na ipapaalam niya kay Mawang at gustong gamitin ang kamay ni Mawang para lutisin siya. Pagdating ng panahon, alam ni Haring Ma na siya ay nasa lupain ng kaguluhan, at malamang na ipaghihiganti niya si Maday. Medyo malakas ang impluensya ni Haring Ma sa pugad ng demonyo, kaya posibleng tawagin ang isang grupo ng mga half-step True King. Bilang karagdagan sa dalawang tunay na hari ng Yaozo, si Ming Li ay mayroon ding posibilidad ng paghihiganti laban sa kanya ng desperadong. Dahil, ang ama ni Ming Li ay ang master ng Ming Clan, at kinokontrol niya ang lahat ng mandirigma ng Ming Clan, kaya kahit ano ay maaaring mangyari. Mayroon ding pagkamatay ni Yan Tuo, kung ang mga demonyo ay maghihiganti kay Yan Tuo ay hindi alam. Para naman kay Hero. Binaliwala lang ni Lu Chen ang taong ito. Dahil, matalino at mapanlin lang si He Luo, at hindi niya gagawing makipagdigma ang mga orc para lamang kay Lu Chen. Panginoon Lu, napakahusay mo, kahit ang tunay na hari ng angkan ng kalaban ay nagdulot ka ng matinding puot, talagang nakakumbinsi. Emotion na sabi ni Lian Jia. Okay, let's digress. Balik tayo sa dating topic, medyo mababa ang combat skill level mo, at hindi sapat ang combat power mo para maupo sa Fengwo City. Biglang iniunat ni Lu Chen ang kanyang kamay,
hinawakan ang palso ni Lian Jia, at inipit ito sa mga ugat ng kanyang kamay. Mag-ingat ka, tutulungan kitang pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tumango si Lian Jia, agad na binitawan ang kanyang mga depensa sa pag-iisip, at lubos na nagtiwala kay Lu Chen. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay mas mataas kaysa sa kanya, at nahawakan niya ang kanyang palso, kaya hindi niya maiwasang hindi magtiwala sa kanya. Higit pa rito, si Lu Chen na ngayon ang Commander-in-Chief at ang kanyang superior. Wala ba siyang lakas ng loob na magtiwala sa kanya? Kabanata 1739, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang kamalayan ni Lu Chen ay tumaas sa mga ugat ni Lian Jia at pumasok sa dagat ng kamalayan ni Lian Jia. Ilang sandali pa, nag-iwan si Lu Chen ng isang sword technique sa dagat ng kamalayan ni Lian Jia, at binawi ang kanyang kamalayan. Mga kasanayan sa pakikipaglaban sa middle grade na antas ng langit. Sinulyapan ni Lian Jia ang kasanayan sa pakikipaglaban at natigilan sa kinatatayuan. Ito, ang ganoong mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban ay karaniwang nasa mga kamay ng tuktok ng sangkatauhan, at ang tunay na hari lamang ang maaaring magkaroon nito. Sa ibaba ng tunay na hari, hindi ka kwalipikadong magsanay. Kalokohan, hindi ito top-level combat skill. Anong klaseng skills ang hindi kwalipikadong taglayin ng isang tunay na hari? Ngumiti si Lu Chen, at muling sinabi, ito ay isang karaniwang kasanayan sa pakikipaglaban ng ating hukbo, maaari mong sanayin ito hanggat gusto mo, at angkinan ito hanggat gusto mo. Ito ba ay isang karaniwang pamamaraan ng labanan ng iyong legion? Lalong namangha si Lian Jia. Hindi nakakagulat na ang panatikong legion ay makapangyarihan. Lumalabas na lahat sila ay may mid-level combat skills. Ang iba ay may ganoong mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, kaya dapat nilang itago ang mga ito, na nagnanais na sila lamang, at hindi magtuturo sa iba ng basta-basta. Ngunit maswerte si Lu Chen, masyadong mapagbigay na gamitin ang mid-level combat skill ng Skyrank bilang pangkalahatang kasanayan sa pakikipaglaban. Oo, isa ito sa mga karaniwang kasanayan sa pakikipaglaban ng ating hukbo. Sabi ni Lu Chen. Well, labis na nagulat si Lian Jia na hindi siya nakaimik, ito pala ay isa sa mga general purpose combat skill, na nagpapahiwatig na ang Zealot Legion ay mayroon ding iba pang mid-level heavenly combat skills. Si Lu Chen ay isa lamang mababang antas ng martial artist, paano magkakaroon ng napakaraming mid-level na kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng kalangitan? Si Master Lu talaga, masyadong pervert. Matapos paalisin si Lian Jia, muling tinawagan ni Lu Chen si Aoshan, nang hihiram ng mga multo. Tama, multo. Minsang sinabi ni Gui Huan na si Xiao Chen ay nakapasok ng malalim sa Nether Cave at medyo pamilyar sa kailaliman ng Nether Cave. Pupunta si Lu Chen sa Nether Cave, kaya syempre hiniling niya kay Xiao Chen na manguna, sa halip na tawagin siyang Aoshan. Bagamat miyembro ng pamilya ni Zeman si Aishan, sinundan niya ang kanyang ama upang bantayan ang Nether Cave, ngunit hindi pa siya nakakapasok ng malalim sa Nether Cave, kaya hindi siya mas mahusay kaysa kay Lu Chen. Boss, ayos lang kung gusto mo si Xiao Chen, pero ang tanong bakit hindi mo ako kinuha? Sinabi ni Aishan, ako ay isang anting-anting master, at mayroon akong natural na epekto sa pagpigil sa mga multo at mga angkan ng Ming. Ang aking mga anting-anting ay likas din na nakamamatay sa mga angkan ng multo at multo. Ang gusto mong gawin ngayon ay linangin, ayusin ang mga buto ng Jade sa lalong madaling panahon, sa halip na tuklasin kung saan-saan kasama ko. Ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, at sinabing walang kabuluhan, mahilig kang pumasok ng malalim sa kuweba ng mga multo, at hindi ka pamilyar sa kailaliman ng yungib, at ikaw ay kasing bulag ko kapag pumasok ka, at ang iyong pakikipaglaban. Ang kapangyarihan ay hindi partikular na malakas, kaya sumunod ka sa akin. Dagdag bigat at pabigat sa akin. Panipi. Si Lu Chen ay may napakagandang relasyon sa grupong ito ng mga pangunahing kapatid, lalo na ang apat na matangkad, pandak, mataba at payat na hindi kailangang mag-alinlangan tungkol sa pakikipag-usap, sabihin ang anumang gusto nila, at diretsyong umutot. Kung tungkol sa pagiging magalang, wala ito. Well, napabuntong hininga si Aoshan, at agad na nanlungo. Tama ang sinabi ni Lu Chen,
ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nasa gitna at ibabang bahagi lamang sa gitna ng isang grupo ng mga pangunahing kapatid, at maaaring hindi rin niya maihahambing kay Quan Sheng. Ngunit ang pinakamalakas niyang punto ay hindi ang kanyang personal na kapangyarihan sa pakikipaglaban, kundi sa larangan ng digmaan, na naglalabas ng mga dagat ng anting-anting upang tulungan ang buong hukbo. Kabilang sa apat na pangunahing suporta, matangkad, pandak, mataba, at payat, ang kanyang kasalukuyang ang kakayahan sa pagsuporta ay itinuturing na pinakamahina, at wala siyang pakiramdam ng presensya. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang kanyang suporta ay walang silbi. Sa kabaligtaran, ang kanyang anting-anting na auxiliary function ay napakalaki, at ito ay isang kailangang-kailangan na auxiliary force para sa Legion. Ang kanyang kasalukuyang ang pinakamalakas na anting-anting ay sumasaklaw sa lahat, ang pagpindot dito ay lumilikha ng mga guni-guni, at ang dagat ng mga anting-anting ay inilabas ng walang hanggan, na kadalasang nagdudulot ng malaking kaguluhan sa kaaway. Maraming beses, ang mga kaaway na pinatay ng mga legionary na sundalo ay madalas na ginulo ng mga guni-guni. Sa katunayan, napakalakas din ng personal combat power ni Ao Shan, kahit na itinapon sa labas ay hindi magagapi sa parehong antas. Nakakalungkot na ang mga pangunahing kapatid ng Legion ay mas malakas, at ang kanyang kilos ay karaniwang natatabunan ng ibang mga kapatid. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng selos si Ai Shan dahil dito, ngunit napakaswerte niya. Sa kabutihang palad, nakinig siya kay Fei Long at piniling tumambay kay Lu Chen, kung hindi, wala siyang martial arts realm ngayon. Bone saying, sa buong Northern Desert, alam mo ba kung may santo na may bone tattoo? Kung siya ay nasa Ziming Mountain pa rin at ang Ziman family, siya ay nasa Immortal Realm. Gusto mong maging santo, managinip ka. Dahil ayaw siyang dalhin ni Lu Chen doon, wala siyang choice kundi sumunod, at agad na ibinigay ang ghost ring na nasa kamay niya kay Lu Chen. Ang ghost ring ay gawa sa mga espesyal na sangkap mula sa Underworld. Ang espasyo sa loob ay hindi naiiba sa Underworld, at maaari din itong sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa labas upang magsanay. Isa itong silungan para sa dalawang babaeng multo sa Underworld. Mayroon ka bang ibang ghost weapons? Tumingin si Lu Chen sa ghost ring, at sinabing, kukunin ko lang si Xiao Chen. Dito mananatili si Xiao Dai. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, may maislan na sigaw mula sa singsing ng multo, "Boss, masyado kang sira-sira." Sa susunod na sandali, lumipad si Xiao Dai mula sa ghost ring at direktang lumitaw sa harap ni Lu Chen. "Boss, kami ni Xiao Chen ay magkapatid at hindi kami maghihiwalay. Kung isasama mo si Xiao Chen, dapat isama mo rin ako, kung hindi, aalis ako." Si Xiao Dai ay tila sama ng loob, ngunit mapanloko rin, ang kanyang balingkinitang katawan ng aswang ay napakalapit kay Lu Chen. Kung hindi dahil sa Dwarf Mountain, tinatayang mananatili talaga si Xiao Dai dito. Hindi, manatili ka at maglingkod sa iyong Panginoon. Sumimangot si Lu Chen at tumanggi. May-ari. Lumingon si Xiao Dai para tingnan si Ocean, ang kanyang mga mata ay malabo, ang kanyang boses ay mapang-akit, siya ay parang nakita ko si Yulian, at ipinakita niya ang kanyang kakayanan ng lubos. Sige, sige, pumunta ka na. Nagpakita ng pagmamahal at pakikiramay si Ai Shan, at nagmamadaling nakiusap kay Lu Chen, "Boss, hayaan mo na si Xiao Dai na sumama sa iyo, kung hindi ay makaramdam siya ng sobrang hindi balanse." Dapat sabihin na very effective ang hakbang ni Xiao Dai laban kay Ai Shan, at least si Ai Shan ay nabighani na sana ay hinubad niya ang kanyang pantalon at ibigay kay Xiao Dai. Paano kung hindi siya balanse? Tanong ni Lu Chen. Kung ganoon ay malaki na ako. Binuksan ni Ao Shan ang kanyang mga mata na nagpakita ng takot mula sa kailaliman ng impyerno, araw at gabi, sa lahat ng oras, ang saya ng isda at tubig, pagod at kamatayan. Ha! Dinilat din ni Lu Chen ang kanyang mga mata sa gulat, at tumingin kay Ao Shan ng may higit na pakikiramay. Dahil nagsalita ka na, syempre bibigyan kita ng mukha, kaya susundan ako ni Xiao Dai. Para sa kapakanan ng kalusugan ni Ao Shan, walang pagpipilian si Lu Chen kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Anyway, ang pagdadala ng mga multo ay hindi nagdadala ng tao. Walang problema na magdala ng higit sa 100 o 12 dosenang. Sa pagkakaroon ng mga kagamitan sa multo, ang mga multo ay maaaring manatili sa loob ng hindi nagiging pabigat. Salamat boss.
Tuwang-tuwa na tumalon si Xiaodai, at lumipat pa kay Lu Chen. Gayunpaman, mayroon akong 3 kabanata sa iyo. Dapat kang kumilos sa harap ko at panatilihing ligtas ang iyong sarili. Kung guguluhin mo ako dahil sa kawalang ingat, papatayin kita sa lugar. Hindi man lang nito iligtas ang mukha ng iyong amo, magbibigay. Bago makalapit si Xiaodai, iniunat ni Lu Chen ang kanyang kamay para itulak si Xiaodai palayo at binalaan ang masigasig na babaeng multo. Hindi kikilos ng walang ingat si Xiaodai, kung hindi, kung papatayin ng master si Xiaodai, ano ang gagawin ng aking amo? Panipi, nagbingi-bingihan si Xiaodai sa babala ni Lu Chen. Kabanata 1740, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Madaling lutisin ang usaping ito. Hahanap ako ng multo mamaya, at hilingin sa kanya na magpadala ng 100 magagandang babaeng multo. Pangako kong gagaling ang kalungkutan ng iyong amo. Walang pakialam si Lu Chen sa maliliit na panlilinlang ni Xiaodai, at direktang tumugon sa ganitong paraan, tinitiyak na may sapat na inumin si Xiaodai sa isang palayok. Sa sumunod na sandali, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Xiaodai, at ang mukha ni Aoshan ay nagbago din ng husto. Boss, ikaw? Nagsasabi ka ba ng totoo? Naikuyom ni Aoshan ang kanyang mga kamao at biglang natuwa, Boss, kapag naghahanap ka ng multo, tandaan mong isama mo ako. Ewan ko ba, depende sa tadhana. Nang makitang sineseryoso ito ni Aishan, agad na nawala ang galit ni Lu Chen. Boss, alam ni Xiaodai na mali siya, hindi na muling mangangahas si Xiaodai sa hinaharap. Mabilis na lumuhad si Xiaodai, niyakap ang hita ni Lu Chen at humingi ng awa. Kung talagang nakuha ni Lu Chen si Aishan ng 100 babaeng multo, wala siyang gaanong katayuan sa harap ni Aishan, at hindi niya ito matiis. Ang paggalaw ni Lu Chen ay direktang tumama sa kanyang nakamamatay na lugar. Small sample, sa susunod na maglakas loob kang kumilos ng may pag-aalinlangan sa harap ko, pangako hindi kita papatayin. Walang tiyaga, iniunat ni Lu Chen ang kanyang paa at sinipa si Xiaodai, direktang pinalipad siya sa dingding. Inalis ang 2 babaeng multo at isinuot ang singsing ng ghost weapon, hiniling ni Lu Chen kay Aoshan na ipaalam sa lahat sa hukbo na kung walang digmaan, magsasanay sila sa pag-iisa hanggang sa siya ay bumalik. Matapos ayusin ang lahat, lumabas si Lu Chen sa punong tanggapan. Upang hindi makagambala sa mga mandirigma sa lungsod, at upang maiwasan ang higit sa 1,000,000 mandirigma mula sa lungsod na tumakbo palabas upang makakita at magdulot ng malaking labanan, nadama ni Lu Chen na kailangang panatilihing mababa ang profile. Pagkatapos, tulad ng isang magnanakaw, lumabas si Lu Chen sa labasan ng Fengwo City, at tahimik na umalis. Bumalik sa Yuanwo Continent, lumipad si Lu Chen na parang kidlat at dumiretso sa kalapit na sinaunang lungsod. Pagdating niya sa sinaunang lungsod, dumiretso si Lu Chen sa teleportation base sa lungsod, naghahanda na mag-teleport sa Danjo. May bayad para sa paggamit ng teleportation array. Ilalabas na sana ni Lu Chen ang Blue Pattern Spirit Stone sa mga gwardya. Baka marinig din ni Leng na may kausap siya sa likod niya. Wala akong pera, pakibigay sa akin. Nang marinig ito ni Lu Chen, kumunat ang kanyang mga kilay at sumabog ang kanyang mga buhok, ngunit wala siyang magawa. Dahil, hindi iyon boses ng isang tao, iyon ay boses ni Lingua. Lumingon si Lu Chen at nakita ang napakagandang Queen of the Spirit Race. Bakit nandito ka na naman? Patuloy na nakasimangot si Lu Chen. Ang mga dahilan ni Lingua ay hindi nagbago, ang parehong dahilan, ang parehong gawain. Talaga, hindi mo kailangang gawin ang tunay na gawain ng paglilinang, at palagi kang tumatakbo kasama ako, okay ba iyon? Galit na sabi ni Lu Chen. Wala ka dito, masama ang loob ko at hindi ako makapag-practice ng tahimik. Sabi ni Lingua. Oh, I'll get you a portrait of myself. Kapag wala ako in the future, magmumuni-muni ka kapag nakita mo ang portrait ko. Sabi ni Lu Chen. Ang mga tao sa pagpipinta ay hindi mga tao, kaya hindi nila ako magawang magnilay. Sabi ni Lingua. May magagawa pa ba ako para pikalmayan ka? Sabihin mo, hanggat kaya ko, gagawin ko para sa iyo. Sabi ni Lu Chen. Ang pagiging nasa tabi mo, ako ay meditation. Sabi nga ni Lingua. Sumunod ka sa akin, alam mo ba kung saan ako pupunta? Tanong ni Lu Chen ng ganito. I don't know. And I don't need to know. Kung nasaan ka man,
andito ako. Mahinahong sabi ni Lingua. Paano kung mamatay ako? Tanong ulit ni Lu Chen. Kung gayon, kukunin ko ang katawan para sa iyo. Mahinahon pa ring sabi ni Lingua. Okay, let's go. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng oras sa paglilinang. Si Lu Chen ay walang magawa, nagbayad siya ng 2 bahagi ng pera sa mga gwardya, at dinala si Lingua sa isang malaking teleportation formation. Ang mga porma sayo ng teleportasyon sa Central Continent ay ang lahat ng pinaka-advanced. Kahit na ang gastos ay napakamahal, ang bilis ng paghahatid ay napakabilis, na hindi maihahambing sa mga nasa Eastern Wasteland. Tungkol naman sa gastos, para kay Lu Chen na may hawak na hindi mabilang na Blue Pattern Spirit Stones, hindi pera iyon. Pagdating niya sa danjo, kinailangan ni Lu Chen na maglibot at bumili ng maraming bagay, ang pangunahing punto ay dagdagan ang mga panggamot na materyales. Para sa alchemy, hanggat hindi ito isang espesyal na materyal na panggamot, kayang ibenta ng danjo ang lahat ng ito, gaano man kamahal ang presyo, kayang-kaya ito ni Lu Chen. Anyway, ang pera ay numero lang kay Lu Chen. Siyempre, ayaw ni Lu Chen na makaakit ng atensyon, kaya nanatili siyang mahina at hindi nagsuot ng banal na damit ng alchemy. Pagkatapos mag-shopping, hindi na pinuntahan ni Lu Chen si Kung pati na ang Panginoon ng Danjo, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras dito. Pagkatapos, siya at si Lingua ay bumalik sa napakalaking teleportation base sa Danjo, at natagpuan ang malaking teleportation formation sa Beimo. Dahil ang Beimo Town siya ng pasukan sa kuweba na alam ni Lu Chen. Pagkalipas ng ilang araw, nagpakita si Lu Chen sa pamilya Ziman at mainit na tinanggap ng pamilya Ziman. Patriarch Ziman, ama ni Aishan. Ziman Haohan, nakita ko na si Ling King. Dahil sa kagandahang asal, binati ni Ziman Haohan si Lingua. Hindi kailangang maging masyadong magalang si Patriarch Ziman. Tumango si Lingua bilang ganting regalo. Bagamat kitang-kita ang katayuan ni Ziman Haohan, ngunit sa harap ni Haring Ling, ang kanyang katayuan ay mas mababa sa maraming antas. Gayunpaman, hindi naging santo si Ziman Haohan, kagalang-galang pa rin siya, at malayo siya kay Lingua sa martial arts. Lu Chen, naging santo ka na rin, pinapahiya mo talaga ang senior ko. Si Ziman Haohan ay masigasig na hinayla si Lu Chen, na nakaramdam ng sobrang emosyonal. Ang aking dwarf ay talagang kasama ng tamang tao kapag nakikipag-hangout siya sa iyo, ito talaga ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Kung alam ko ito ng mas maaga, gagawin ko maayos na ang pakikitungo sa iyo noon, baka maging isang tunay na hari pa ako ngayon. Tumawa si Patriarch Ziman. Tumawa si Lu Chen, at sinabing muli, sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, naging santo rin si Ziman Chenshan. Makakatiyak si Patriarch Ziman. Bueno, nakatanggap ako ng voice transmission mula sa dwarf, alam kong naging santo siya noong nakaraan, at inayos niya ang bone tattoo sa panahong ito, at pinarangalan na niya ang kanyang mga ninuno. Malakas ang ngiti ni Ziman Haohan, at nakita niya na hindi niya maiwasang hindi maitago ang kanyang pananabik. Pagkatapos niyang maging santo, nagsakripisyo ako sa aking mga ninuno sa loob ng 100 araw, at ngayon ay alam na ng buong Beimo na ang aking lumitaw na ang pamilya Ziman. Isang santo, lahat ay naiingit sa pamilya kong Ziman. Naging banal ang libu-libong bundok, talagang karapat-dapat ito sa dakilang pagdiriwang. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing casual, hayaan si Ziman Haohan na patuloy na maging masaya. Sa isang mahirap na lugar tulad ng Beimo, kung saan ang espiritual na enerhiya ay hindi mataas at ang mga mapagkukunan ay hindi malakas, mahirap isipin ang isang santo. Pero iba sa Central Continent, medyo madali lang makapasok sa Holy Association. Siyempre, lahat ng sumunod sa kanya, si Lu Chen, at yaong mga masiglang nilinang niya, lahat ay naging marangal at banal. Karaniwan na para sa 5,000 miyembro ng buong Legion na maging banal at ipaayos ang kanilang mga buto. Napakataas ng talento ni Aishan, kung hindi siya maging santo, kung hindi niya kayang ayusin ang mga buto, may mga multo. Lu Chen, bakit hindi mo isama pa uwi ang dwarf kapag pumunta ka sa Ziming Mountain para magnegosyo ngayon? Ganito ang tanong ni Ziman Haohan, at huminga siya ng malalim, matagal na siyang hindi bumabalik, gusto ko na siyang makita, lahat ng miyembro ng pamilya ko sa Ziman ay gustong makita siya, kahit libu-libong mandirigma sa buong Northern Desert ay naghihintay na makita siya.
Ano ang tungkol sa kanya?